Noong 29 ng Disyembre, biglang nakasakit ako, tinudlaan ako ng asawa ko at sumiga. Umalis ka na sa bahay ngayong ina, huwag mong dalhin ang malas mo rito. Nag-impake ako ang gamit at umalis. Nang dumating siya para sunduin ako noong 3 Enero, natulala siya sa nakita. Ako si Maria. 38 na ang edad ko at nagtatrabaho bilang accountant sa isang kumpanya ng construction. Halos 10 taon na kaming kasal ni Eduardo at nakatira kami sa bahayng kanyang ina si Aling Remedios sa isang 3 silid na bahay sa Quezon City. Hindi masyadong malaki pero hindi rin maliit. Gayunpaman, palagi itong parang nakakasikip at nakakahinga. Hindi dahil sa kakulangan ng espasyo, kundi dahil sa matagal na akong nabubuhay sa loob ng bahay na iyon na punong na pag-ingat at pagtitiis, lalo na tuwing nalalapit ang Pasko at Bagong Taon, kung kailan lalong tumitindi ang lahat ng ito. Bawat taon, simula 25 o 26 Disyembre, halos hindi na ako nakakaupo. Malaking paglilinis, paghuhugas ng kurtina, paglilinis ng mga pinggan at kubiertos, pamimili ng pagkain, pag-atsara ng karne, paghahanda ng maputahe, pagayak ng puno ng Pasko. Halos lahat ng ito ay nasa aking balikat. Ang biyenan ko ay sanay ng mag-utos lang at ang asawa ko naman habang dumadaan ay nagtatanong ng isang formal na tanong at agad na nagsasabing mayroon siyang dapat gawin. Palagi kong pinipigilan ang sarili ko sa pag-iisip na ang babae sa bahay ay kailangan talagang magtrabaho para makaroon ng ayos at mainit na okasyon. Ngunit ang ibang babae ay pinasasalamatan para sa ganitong pagsisikap, samantalang ang aking mga ginagawa ay itinuturing na natural at inaasahan. Umagang 29 ng Disyembre ng taong iyon, nakatayo ako sa palengke sa Cubao na pumipili ng gagulay para sa handaan nang biglang parang tumatakbo ang dugo sa aking ulo. Una kong inisip na dahil sa malamig na hangin at pagod mula sa ilang araw na kulang sa tulog. Ngunit pagdating ko sa bahay, bumigla ang aking ulo, lumabo ang paningin at naging parang bulak ang aking makamay at paa. Kahit paano ay naihatid ko ang magulay sa kusina, naglagayng mabulaklak sa florera at pumunta sa kwarto para humiga. Hindi pa ako nakakaupo sa kama nang biglang bumigla ang sobrang taas ng lagnat. Nakningas ang katawan ko, ngunit nanginginig pa rin sa lamig, natuyo ang labi ko at tila may naglagay ng bato sa dibdib ko. Nakita ni Eduardo na nakahandusay ako nang labas ang nonia at nagbigay ng isang tanong lamang. Anong nangyayari sa iyo ngayon? Dahan-dahan akong bumangon at humingi na dalhin niya ako sa doktor dahil nahihirapan na akong huminga. Nagdikit-dikit ng dila, nanlabas ang mukha niya sa inis, ngunit dinala naman niya ako sa pinakamalapit na klinika. Sinukat ng doktor ang aking temperatura, nakinig sa baga ko at tumango-tango bago sabihin na ang lagnat ko ay umabot sa 38.5 grado, matinding pneumonia. Kailangan ng ganap na pahinga, gamot, at walang mabigat na trabaho. Hindi pa ako nakakahinga ng maluwag nang napansin ko ang nainip na mukha ni Eduardo para bang hindi ang asawa niya ang nakasakit, kundi siya ang bigla niyang dumating na problema bago magbagong taon. Pagdating sa bahay, halos hindi na ako makalakad patungo sa kwarto. Umikot ang ulo, may ingay sa tenga, sa labas ay naririnig ko ang walis, kalabog ng mga palayok at malakas na ingay ng telebisyon. Hinila ko ang kumot hanggang sa baba at habang isinasara ang mga mata, malinaw kong narinig ang boses ni Aling Remedios mula sa sala. Ganyan talaga yan, sa pinakamahalaga pang sandali makakasakit, kamalasan, buong taon wala, pero 29 Disyembre pa ibubuwal. Bawat salita niya ay parang karayom tumatahak sa pintuan at tumatama sa aking dibdib. Nanatiling tahimik ako, may bukol sa lalamunan, nakasakit talaga ako, labis na masamang pakiramdam ko, walang gustong makasakit bago ang pista. Halos kalahating oras na ang lumipas nang marinig ko ang kalaboy ng pinggan sa kusina at ang bulungan ng biyenan ko. Hindi pa nalinis ang magulay, hindi pa naluto ang manok, kahit paano ang pagkain sa mesa ay hindi maayos. Hindi ko alam hanggang kailan siya magpapatong-patong diyan. Nginig-ninig,
Nahirap umangat sa kamay at umupo. Mabigat ang ulo, umiilog ang kwarto, ngunit sinubukan ko pa ring bumangon. Naisip ko na lalabas sa kusina, tutulong kahit kaunti, para hindi man lang may dahilan para tawaging tamat. Ngunit nang humipo na ang paa ko sa sahig, natumba pa sulong ang katawan ko. Ang pagkahilo ay napakalakas kaya kapit na kapit ako sa gilid ng kama para hindi mahulog. Sa sandaling iyon, dumaan si Eduardo. Nakita niya akong nagtitimbalag, ngunit hindi siya tumakbo para tulungan. Nanlabas ang mukha niya at sinabihan ako, "Ganoong magpatong-patong ka lang at kumain, hindi ka ba makagawa ng kahit ilang bagay?" Itinangala ko siya at kailangan kong ilang segundo para maniwala na sinabi niya iyon sa akin. Sinubukan kong ipaliwanag, talagang masama ang pakiramdam ko, sabi ng doktor, pneumonia. Ngunit hindi pa ako nakapagtapos nang itaboy niya ako. Ang boses niya ay matulis, bagong taon na, at nakahandusay kadiyan. Sino ang makakatiis sa ganitong kamalasan? May saya at masaya ang lahat, pero may pasyente kaming nakahimlay dito. Natulala ako. Ang mga salitang iyon ay hindi lang kawalan ng malasakit, parang sampal iyon. Napakamasakit na sampal dahil galing sa taong kasama ko halos 10 taon. Tumingin ako sa kanya na umasa sa kahit isang pataang pagpapatawad, kahit kaunti lang na lambot. Wala. Lumipas siya at umalis. Iniwan akong nakatayo sa gitnang kwarto, nagniningas sa lagnat at sa kahihiyan na humadlang sa pahinga ko. Mula sa labas, idinagdag ni Aling Remedios, ang babaeng nasa bahay na bumabaksak sa kahit anong ubo ay salot lamang para sa iba. Ang kapaligiran sa apartment noong araw na iyon ay hindi na mapagtiisan. Bumalik ako sa kama, tinabunan ng kumot ang sarili, ngunit patuloy pa rin akong nanginginig. Ngunit ang ginaw ay hindi lang galing sa sakit, galing din sa malamig na kawalan ng pagmamalasakit na malinaw na lumitaw sa harapan ko. At sa sandaling iyon, naalala ko kung paano sa nakalipas na ilang buwan ay madalas itago ni Eduardo ang kanyang telepono o bumabalik ng huli. Minsan ay matagal siyang nagme-message sa iba at kapag lumitaw ako, biglang pipintuhin ang screen. Bawat beses na tinanong ko siya, maiksi ang sagot niya, "Trabaho iyon, anong alam mo?" Noon ay sinisisi ko ang aking sarili sa pagiging mapanghinalaan. Sinusubukan kong maniwala na stress lang ang asawa ko, na may sariling problema ang lalaki. Ngunit habang nakahiga nung 29 Disyembre, nakikinig sa mapait na salitang biyenan at nakikita ang kalamigan ng asawa, bigla akong nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Pakiramdam na may hindi tama sa bahay na ito, na ang aking karamdaman ay simula pa lang at may mas malaking bagay ang nahihintay sa akin. Naisip ko na ibubuhos lang nila ang galit sa ilang masakit na salita. Naisip ko na kung tahimik lang akong mahihiga, iinom ng gamot, at gagaling, lahat ay magiging maayos tulad ng dati. Ngunit kahit ngayon, habang naalala ko ang gabing iyon ng 29 ng Disyembre, gumagapang pa rin ang lamig sa likod ko dahil sa araw na iyon ay napagtanto ko na ang lahat ng pagapaw na tiniis ko halos 10 taon ay manipis na harang ng alikabok na sumasaklaw sa matagal ng ugat ng kalupit-lupitan. Marami ang magtatanong kung bakit ko pinatiis ng ganon katagal. Sa totoo lang, nung unang kasal kami, hindi ako mahina, may magandang trabaho ako. Itinuro ngang aking mga magulang na pahalagahan ang aking dignidad. Ngunit pagkatapos ng kasal, ipinuo ko sa aking sarili na kailangan mong matutong umukol sa pag-asawa at bilang manugang, kailangan pang maging mas malambot. Si Aling Remedios ay hindi talaga nagustuhan ako mula pa sa simula. Naniniwala siyang hindi sapat ang kayamanan ng aking pamilya at hindi ako kasing talino ng nga manugan na pinagpipilian niya para sa anak niya. Ngunit naksikap ako. Inaalagaan ko ang bawat kainan, bawat gamot, bawat okasyon. Umaasa ako na ang katapatan ay makikilala sa kalaunan, ngunit nagkamali ako. May mga taong habang lalo kang sumusuko, lalo ka nilang pinipiga. Noong gabing iyon,
Nakatulog ako dahil sa gamot na panginit ng katawan. Malabo ang isipan, nagningas ang katawan. Sa sala ay patuloy na malakas ang telebisyon. Paminsan-minsang maingay ngupuan, yabang paa, at hindi maintindihang bulungan ni Aling Remedios. Nasa kalahating pakakatulog ako nang biglang bumukas ng malakas ang pintuan ng kwarto at bumangga sa dingding na nagpagising sa akin. Sa pintuan ay nakatayo si Aling Remedios, nakakamay sa baywang. Ang mukha niya ay mabigat tulad ng bakal walang kahit isang bakas ng awa sa may sakit. Tinitigan niya ako ng buo at nagsalita ng maiksi, bawat salita na parang nagtatampal sa mukha ko. Kung gusto mong mahandusay diyan, umalis ka na sa bahay nga iyong ina, huwag mong dalhin ang malas mo rito. Natulala ako, nag-isip na mali ang narinig ko. Sa lagnat, naisip ko na talagang galit lang siya at nagsasalita ng pabigla, ngunit hindi naman siya magagawa iyon sa may sakit na manugang. Sinubukan kong umupo. Punong kalawang ang boses ko. Nay, talagang may sakit ako. Sabing doktor kailangan kong mahiga. Ngunit bago pa matapos ang salita ko, pinutol niya ako. Ang boses niya ay nagsaing, may sakit daw, buong taon wala. Ngayong 29 Disyembre, bumaksak. Naglilinis kami, nagluluto, maghahanda para sa bagong taon. At nakahandusay ka diyan, kamalasan lang ang dala mo sa bahay. Tumingin ako sa kanya, may bukol sa lalamunan. Halos 10 taon na akong nakatira sa bahay na ito, wala akong araw na walang ginawa. Hindi kailanman pinabayaan ang aking mga tungkulin sa selebrasyon. Nung may nakasakit sa pamilya, ako lang ang nag-aalaga sa lahat. Sa nakalipas na mga taon, kahit may lagnat, bumangon pa rin ako para magluto hanggang hating gabi. At ngayon, nang isang beses lamang na talagang hindi ako makabangon, tinitignan na akong parang masamang pangitain. Sa sandaling iyon ay pumasok si Eduardo. Hindi ko alam kung gaano siya katagal sa labas ng pintuan, ngunit ang mukha niya ay malamig na parang yelo at walang kahit isang bakas ng awa sa paningin. Naisip ko na kapag narinig niya ang sinasabi ng kanyang ina, kakampihan niya ang kanyang asawa kahit isang salita lang, ngunit hindi. Humagbang siya pasulong, itinudlaan ako, at ang boses niya ay malamig na nagsabi, "Umalis ka na, huwag mong dalhin ang malas para sa buong taon." Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo sa puso. Tumingin ako sa aking asawa, sa taong nangako na mag-aalaga sa akin, na hawak ang aking kamay sa harapan ng aming mapamilya at nagsabing hindi niya ako pababayaan. Ngunit sa sandaling iyon, walang kahit isang alinlangan, kahihiyan o pagsisisi sa mukha niya at lalong wala kahit anong pag-ibig, galit lang. Para bang ako ay sagabal na kailangan agad na alisin. "Anong sinabi mo?" "Nakakasakit nga ako," bulong ko, kumakapit pa sa huling pag-asa. Hindi sumagot si Eduardo. Tumango siya patungo sa pintuan. "Hindi mo ba naintindihan? Umuwi ka na sa sarili mong bahay at doon mahiga. Naghahanda kami para sa bagong taon dito. Walang mag-alaga sa iyo. Nakakainit ka sa lahat." Idinagdag ni Aling Remedios na nakatayo sa tabi niya na may mapanuring ngiti. Ang bahay na ito ay hindi para sa mga taong kumakain ng walang ginagawa bago ang pista. Mukhang malusok, pero sa kahit anong bahay ay bumabaksak akat. Pumunta ka sa mga magulang mo at doon ka manimdim. Sa sandaling iyon, kung sinabi ko na hindi masakit, kasinungalingan iyon, ngunit ang sakit ay hindi nagaling sa laknat. Iyon ay pakiramdam na parang pinalabasan kang balat, tinaboy sa labas ng pintuan, itinuring bilang walang kwentang bagay. Bigla kong natanto na hindi lang sila nagagalit, layunin nila akong itaboy. Layunin talaga, nung 29 Disyembre, nang ako ay mahina at pinaka nasasaktan. Ilang segundo akong nanatiling nakaupo, nakapikit ang mga mata at ang mga luha ay dumadaloy ng kusa, ngunit hindi ako umiyak ng malakas. Alam ko na ang pag-iyak, pamanhikan o pagpapaliwanag ay walang silbi. Sa harapan ko ay 2 taong malamig na tumingin sa akin bilang pabigat. Dahan-dahan kong itinapon ang kumot at ibinaba ang mapaa sa sahig. Umikot pa rin ang ulo, nakningas pa rin ang katawan, ngunit pinaktibay ko ang aking sariling bumangon.
Bawat hakbang patungo sa aparador ay parang may kabigang nakakabit sa paa. Binuksan ko ang aparador, sinalubong ang ilang damit at inihagis sa maleta. Nanginginig ang mga kamay kaya hindi ko maayos na may pagkasya ang mga ito. Nahulog ang isang shirt sa sahig at wala na akong lakas para yumuko at pulutin. Habang tahimik akong nag-iimpake, walang tumulong, walang nagtanong kung makakarating ako, kung kailangan bang mag-grab, kung nainom ko na ang gamot ko. Ang tahimik sa kwarto ay pinasok lang ng kalabong ang siper ng maleta at ng sarili kong mabigat na pahinga. Nang ilabas ko ang maleta sa pasilyo, lumagay pa si Eduardo sa tabi para hindi siya mahawakan ng pintuan. At pagkatapos ay nagsalita siyang isang pariralang hindi ko malilimutan kailanman, pag umalis ka, huwag nang bumalik. Natulala ako, namutla ang kamay ko na hawak sa hawakan ng maleta, lumingon ako at tinitigan ang bahay na iyon. Ang bahay kung saan nilinis ko ang bawat sulok, kung saan gabi-gabing naglutong sabaw para sa may sakit na biyenan, kung saan nagipon ng bawat sentimo para sa pagpapagawang sala, ang bahay na tinatawag ko noong pamilya ko. Lumabas na, sa kanilang nga mata, hindi ako kailanman tunay na kabilang sa lugar na ito. At sa sandaling iyon, na nakatayo sa pintuan ng gabing ang ika-29 ng Disyembre, nagyelo ang aking puso. Hindi na lang ito simpleng kalungkutan, isang nakakatakot na kalinawan, natanto ko na hindi dahil sa sakit nila ako pinalabas. At mula sa sandaling iyon, isang iniisip ang lumitaw sa aking isipan, isang bagay na hindi ko kailanman naisip bago. Hindi umiyak, hindi kumapit, ngunit alamin kung bakit sila nagmamadaling mapakawalan ako. Hinila ko ang maleta palabas ng pintuan. Nangalay ang mga tuhod. Ang hangin gabing bago ang bagong taon ay tumama sa mukha ko ng malamig na buksok. Ngunit ang katawan ko ay nagningas pa rin sa hindi pabagsak na lagnat. Sumiksik ako sa dingding. Nakihintay ngang hininga bago mag-grab. Nang dumating ang kotse, kailangan ko pang humawak sa pintuan para makaupo sa loop. Tumingin ang driver sa salamin at tila napansin ang aking maputlang mukha at tuyong labi. Tahimik na nagtanong, "Ma'am, sa ospital ba kayo?" Umiling ako, puno ng kalawang ang boses ko. Sa nanay ko. Tumalikod ang kotse. Sa labas ay nagdadaan ang makalye na punong nga tao sa rush ng prebagong taon. Kumikinang ang matindahan, nagmamadali ang lahat na may daladalang bags. Ang mga muka ay sabay pagod at excited. At ako ay nakaupo sa likurang upuan, nakabaluktot, yakap ang bag ko. Ang ulo ay umikot, paminsan-minsang nagningas, paminsan-minsang nanginginig. Hindi ko naalala kung ilang intersection ang nadaanan namin, ngunit malinaw ang naramdam ko, kahihiyang humadlang sa pahinga. Ika-29 ng Disyembre, lahat ay nagmamadali pauwi para sa hapunan ng pamilya, habang ang aking sariling asawa ay itinaboy ako tulad ng hindi nais na bagay. Nang huminto ang grab sa harap ng bahay ng nanay ko, halos wala na akong lakas para bumaba. Nang may hila ko ang maleta sa loob ng bakuran, mula sa bahay ay tumakbo palabas ang nanay ko. Nang makita niya ako, natulala siya. Nahulog ang tuwalya mula sa kanyang mga kamay. "Anak, Diyos ko, anong nangyari sa iyo?" Hindi pa ako nakakasagot nang lumapit siya at sinuportahan ako. Tila dahil sa pagningas ng katawan ko at panginginig, namutla agad ang kanyang mukha. Nakahinga lang ako, "Nanay," at nagdilim ang lahat. Nang bumuka ang aking mamata, nakahandusay na ako sa sariling lumang kwarto. Ang amoy ng efficacy oil, pampababang lagnat, at pamilyar na kumot ay nagsabok ng parehong kaginhawaan at matinding sakit. Sa labas ng pintuan ay nakikipag-usap ang nanay ko sa doktor mula sa kapitbahay. Narinig ko ang siksik na boses niya. Paanong magagawa iyon sa sariling anak? Nagniningas siya at pinalayas pa nila. Diyos ko, bawat salita ay tulad ng bato na bumaksak sa puso ko. Gustong umupo at sabihin sa nanay na huwag na mag-alala, ngunit mabigat ang takip mata. Nagmamasakit ang lalamunan, walang lakas ang katawan. Inaalagaan akong ng nanay ko mula gabi hanggang hating gabi. Nagpalit siyang malamig na basang tuwalya, nagpakay ng sabaw, tinawag ang kilalang nurse para maglagay ng dextrose dahil lubos akong payat.
Sa delirium ay paminsan-minsang nagising ako, paminsan-minsang natitimbog sa pagtulog, nakikita ang anyo ng nanay sa tabing ang kama o naririnig ang kanyang mahinang buntong hininga. Isang beses sa panaginip ay narinig ko siyang hinihimas ang aking buhok at sinasabi sa sarili, ang aking anak na ganito kahusay at katapat. Paano pa napunta sa ganong pamilya na walang puso? Nakikinig ako at nangangati ang ilong ko, ngunit wala na akong lakas para umiyak. Kinabukasan umaga, bahagya nang bumaba ang lagnat. Masakit pa rin ang ulo, punong pabigat ang dibdib, ngunit lumilinaw na ang isip. Nakahiga ako, nakatitingin sa kisame, at nagugulo ang iniisip. Kung nangyari ito sa nakalipas na mga taon, siguro ay sinubukan kong magpahit ng ginhawa sa sarili na dahil lang sa rush ng bagong taon ang lahat. Lahat ay nagtatampo, kaya't nagsambit ng higit pa sa dapat. Ngunit hindi, ang nangyari kahapon ay sobrang lupit, sobrang katapusan. Ang paraan ng pagtuturo ni Eduardo sa pintuan, ng pagtangkilik ng biyenan sa kanya parang may naihandang script. Habang lalo ko itong iniisip, lalo itong hindi mukhang biglaang pagputok ng galit. Nagsimula akong alalahanin ang mga kamakailang pangyayari, ang mga gabing nagme-message si Eduardo hanggang hating gabi sa sala, at kapag lumitaw ako ay binabaliktad ang telepono. Ang matawag na sinagot niya sa kalagitnaan ng gabi, lumalabas sa balkonahe at bumubulong, pagkatapos ay bumabalik na nanlalagas ang mukha. Sa aking mga tanong ay may sing nagtatampo lang siya, trabaho iyon, huwag kang makialam. Noon ay sinisisi ko ang aking sarili sa pagiging mapanghinalaan, ngunit ngayon, nakahiga dito, ang lahat ng detalye ay nagtitipon sa isang malinaw na larawan. Bigla kong naalala ang aking lumang telepono. Pinalitan ko ito ilang buwan na ang nakalipas at iniwan ko sa drawer ng writing desk sa kwartong ito. Noon, para sa kaginhawaan, ginamit namin ni Eduardo ang isang cloud account para sa texting, ng larawan at ilang datos. Nang palitan ko ang telepono, tamad akong mag-log out, hindi nag-isip na kailanganin ko pa ito. Ang iniisip na iyon ay nagpabilis ng tibok ng aking puso. Dahan-dahan akong umupo, umangat sa drawer at kinuha ang lumang telepono. Nanginginig pa rin ang makamay dahil sa panghihina. Ayon ko ito, hinintay na mag-load. Mabagal ang internet at bawat lumilitaw na icon ay nagpapahinto ng hininga ko. Pumasok ako sa mga sing na mensahe, nag-scroll sa mga kamakailang usapan. Sa una ay mga notification sa trabaho at advertisement lang, ngunit biglang nakita ko ang isang hindi pamilyar na panggalan. Marina. Sa dalawang salita pa lang ay parang nangusot na ang lahat sa loop ko. Pinindot ko ang chat. At sa sandaling nakita ko ang unang linya, parang nagyelo ang dugo ko. Pag umalis na siya sa bahay para sa holiday, magsisimula na ang ating plano. Ang mensaheng ito ay galing sa walang iba kundi kay Eduardo. Natulala ako, nakatitig sa screen, maikling pangungusap, ngunit parang kutsilyo na pumunit sa lahat ng kung saan ako nakakapit pa. Siya sino? Kung hindi ako umalis sa bahay para sa holiday, kung hindi iyon ang nangyari kagabi nang palabasin nila ako, kaya ang pag-alis ko sa bahay habang may sakit ay hindi aksidente. Hindi dahil sa malas, hindi dahil sa galit kundi pinlano, at may isang naghihintay para mawala ako sa bahay na iyon. Nag-scroll ako pataas sa usapan at habang lalo ko itong binabasa, lalo akong gumalamig, tahimik ang kwarto. Mula sa bakuran ay naririnig ko ang boses ng nanay na nagluluto ng almusal, habang sa aking kaibuturan ay nagngangalit ang isang bagyo. Sinapit ko ng may lakas ang telepono, sa isipan ay dahan-dahan lumilitaw ang isang nakakatakot na paghihinala. Kung layunin nila akong palayasin tiyak sa panahong ito, ano ang balak nilang gawin habang ako ay wala sa bahay na iyon? Matagal akong nanatiling walang galaw, nakatitig pa rin sa screen ng lumang telepono. Ang nararamdaman ko ay hindi na lang sakit, isang malamig na ginaw mula sa batok hanggang sa huwaran. Kung kanina ay hinihinalaan ko lang na sinadya ang aking pag-alis, ngayon ay napagtanto ko na ang lahat ay higit na madilim kaysa naisip ko. Malalim akong huminga para pigilin ang pangingining ng kamay
at nagpatuloy sa pagbabasa ng malumang mensahe. Habang lalo ko itong binabasa, lalo sumasakit ang aking puso. Ang usapan nina Eduardo at Marina ay nagsimula ilang linggo o ilang buwan na ang nakalipas. Tumagal na ito ng mahigit 1 taon. Sa simula ay walang masamang tanong, reklamo sa trabaho, matamis na salita na pag-ali, na unti-unting naging pagtatapat na pagkawala, lihim na paggikita, at mga usapan na nakpalalim na buvelo ng lupa sa ilalim ko. Ang lalaking laging nainis sa asawa sa bahay at nagtatangkilik sa telepono pagkatapos ngan hapunan ay parang ganap na matiyaga at malambot sa ibang babae. Malinaw kong naalala kung sino si Marina. Ilang panahon siyang nagtrabaho kasama ni Eduardo pagkatapos ay nag-resign. Ilang taon ang pagkakaedad sa akin, magaling magsalita, laging mukhang bihasa at malambot, ngunit sa kanyang mga mata ay laging may matudlang, hindi magandang kislap. 2 o 3 beses ko siyang nakilala sa mga kumpanya-kumpanya, minsan ay inimbitahan ko pa siya sa bahay para kumain, iniisip na katrabaho lang siya nga asawa ko. Noon ay bagong nahiwalay si Marina at laging nagrereklamo kung gaano ito kahirap, kung paano siya sinaktan, at kung paano niya pinapangarap ang tahimik na daungan. At ngayon ang babaeng iyon na nakaupo sa harapan ko, mabait ngumingiti at nagbibigay ng papuri, ay kasabwat ng aking asawa sa mga pakana sa likod ko. Nag-scroll ako sa mga mensahe ilang araw bago ang bagong taon. Ang paningin ko ay huminto sa mensahe ni Marina. Sa holiday na ito, kailangan nating tapusin ang lahat, ayaw ko nang maging pangatlo. Sa isang pangungusap na iyon ay nagelo ang aking makamay. Hindi na kailangang hulaan pa. Hindi lang basta romansa ang mayroon sila. Nagtatagal na sila ng sapat para planuhin ang makasamang kinabukasan. At ang pangunahing hadlang na kailangan tapusin ay ako. Agad sa ibabang ng mensaheng iyon ay ang sagot ni Eduardo. Binasa ko ang bawat salita at parang matumpol na kutsilyo ang pumuputol sa aking puso. Huwag kang mag-alala. Pag wala na siya, lahat ay magiging atin. Lahat. Ang salitang ito ay umalingaw-ngaw sa aking ulo. Kung basta lang gusto niyang umalis para sa iba, hindi niya sasabihin lahat. Sasabihin niya, pakakasalan kita o maghihiwalay ako. Ngunit sinabi niya ang lahat ng napakatiyak, napaka-praktikal, nagbubunyag ng kanyang kasakiman. Hindi lang nila sira ang kasal, naghahanda sila para sakupin ang ari-arian, may malinaw na layunin, may kasunduan, may malinaw na pagbabahaging papel. Nag-scroll pa ako patas at nagulat sa mga nakita ko. Sa dulo nga mensahe ay isang bagay na napaka-konkretong nagpaliwanag ng lahat, mga tala tungkol sa ari-arian, mga tanong tungkol sa dokumentasyon, mga plano na hindi ko inasahan. Naalala ko na halos 1 buwan na ang nakalipas ay ilang beses na walang dahilang tinanong ni Eduardo ang tungkol sa mga titulo ng bahay. Minsan ay nagpapakita na interesado siya. Hoy, nasaan na yung madokumento ng bahay natin? Baka kailanganin inotaryo o kung ano. Minsan ay nagpapahiwatig. Medyo hindi maganda na nasa iyo lang nakarehistro ang bahay. Dapat makasama tayo. Mas madali iyon. 1 beses ay umupo siya sa tabi ko at sa hindi pangkaraniwang malambot na tono ay nagsabi, "Nag-isip ako kumuhang loan para sa negosyo. Baka ilaga muna natin ang bahay pansamantala." Nun ay agad akong tumanggi dahil ang bahay na iyon ay regalo ng aking mga magulang bago pa ang kasal. Ayaw ko itong gamitin ng ganun. Nagalit siya nun, nagsabing hindi ako nagtitiwala sa asawa. Naisip ko nun na bruised pride lang ng lalaki. Lumabas, lahat nagatanong na iyon ay hindi basta-basta. Sa iniisip na ito ay namanhid ang aking ulo. Ang bahay ay nasa pangalan ko. Personal ito na ari-arian, ang pinahandaan ng aking mamagulang sa buong buhay nila para may matibay na pundasyon ang anak. Kung sadya nilang pinalabas ako ng may sakit, sa holiday pa, ng lahat ng kapitbahay ay abala sa sarili at wala pang bukas na mga opisyal na tanggapan, tiyak, may balak silang gumawa ng isang bagay sa mga titulungang bahay. Linlangin akong pumirma ng isang bagay,
pakain ang mga dokumento, magdalangam nga mamimili, taksasyon, mangunang deposito. Ang mga kahihinatnan ay maaring higit na malala kaysa sa simpleng pagtataksil ng asawa. Agad kong kinuha ang telepono at tumawag sa bahay. 1, 2, 3 ring, walang sumasagot. Tumawag kay Eduardo ilang ring, pagkatapos ay basta na lang natapos. Tumawag sa linya ngang biyanan katahimikan din, lumago ang pagkabahala. Kadalasan, gaano man sila kagalit, sasagutin pa rin nila para sumigaw, para ilabas ang galit. Ngunit ngayon, ganap na katahimikan, parang labis silang abala sa isang bagay na hindi nila gusto na abalahin. Habang nag-iisip ako ng nalilito, nag-vibrate ang telepono. May mensahe mula kay Anna, ang kapitbahay na nakatira 2 pintuan mula sa amin at palaging mabait sa akin. Maikling mensahe, ngunit nang mabasa ko ito, parang hulog ang puso sa talampakan. Oli, bakit maraming hindi kilalang tao sa inyo? Nakita ko kanina. Nakatitig ako sa screen. Natuyo ang lalamunan. Agad ay dumating ang pangalawang mensahe. Nakita ko ngayong umaga ay dumating ang isang magandang nakadamit na babae. Pagkatapos ay 2 pang lalaki na may dalang briefcase ang pumasok. Ang biyenan mo ay palaging sumusulyap sa labas. May nangyayari ba? Sa sandaling ito ay wala ng duda sa akin. Lahat ng takot ko ay nagiging katotohanan. Habang ako ay nakahandusay sa nanay ko, habang hindi pa ako nakakabawi mula sa syok ng pagtaboy ng asawa, sa aking sariling bahay ay tumatanggap sila ng mga estranyo, hindi isa kundi ilang tao. Isang hindi kilalang magandang nakadamit na babae, 2 lalaki na may briefcase. Inihalo ko ito sa mga nabasa ko sa mensahe at natanto ko na hindi ito maring simpleng pagbisita. Sinapit ko ang telepono, sabay naramdaman ang galit at malamig na takot. Lumalabas na ang tunay na layunin ng aking pagpapalabas, hindi para makipagkita ng malaya, hindi para mapahiya ako sa holiday. Ginamit nila ang aking kawalan para isakatuparan ang higit na malaking plano. Isang planong binuo ng maaga kasama ang matao mula sa labas na may malinaw na layunin. At ang layuning iyon, malamang, ay ang aking bahay. Itinangala ko ang paningin sa labas ng bintana. Maliwanag ang umaga ng Pasko ng pre-bagong taon, sumisinag ang araw. Sa labas ay patuloy na nagmamadali ang madao kasama ang pamimili. Ngunit sa aking kaibuturan ay nagdilim ang lahat. Natanto ko na kung patuloy akong walang gagawin, sandali pa at mawawala sa akin hindi lang ang asawa, kundi ang huling pundasyon ng aking buhay. At sa sandaling iyon ay lumitaw sa isipan ko ang malamig, nakakatakot kahit sa sarili ko na iniisip. Kailangan kong malaman kung anong laro ang ginagawa nila sa likod ko sa aking bahay. Ilang segundo pa akong nanatiling walang galaw, pinaktitibay ang sariling huminga ng mas mabagal. Kung ako ito ilang taon na ang nakalipas, siguro ay sa panik na nagsimulang tumawag at magdebat, umiyak, tumatakbo sa labas kahit may sakit. Ngunit sa isang dahilan, sa pinakahuling sandali ng aking pagkakahon, ang isip ko ay naging crystal clear. Siguro dahil sa maraming taon ng pagtatrabaho bilang accountant, sanay na ako habang lalo itong komplikado, lalo kang kalmadong kumikilos, binabalot ang buhol ng isa-isa. Ang panik ay hindi makasasagip sa akin ng bahay at ang luha ay hindi magpapaawang sa mga nagtratrabaho ngang pakana sa likod ko. Kailangan kong mabilis na suriin kung ano ang nasa kamay ko at kung gaano kalayo ang mararating nila. Binuksan ko ang drawer ng bedside table at kinuha ang folder ng mga dokumento na palagi nilang iniingatan ng nanay para sa akin. Mapalad, ang pinakamahalaga ay hindi ko kailanman iniwan sa asawa. Original na certificate of title, deed of donation mula sa mga magulang, marriage contract, ilang kasunduan na may kaunayan sa bahay. Sa lahat ng ito ay gumawa na akong kopya noon at inimbak ng hiwalay. Binuksan ko ang mga dokumento, sinuri ang bawat linya, bawat lagda. Ang bahay ay nairehistro pa rin sa pangalan ko lang. Ang deed of donation para sa ari-arian na tinanggap bago ang kasal ay nasa lugar. Walang power of attorney sa panggalan ni Eduardo.
Habang lalo ko itong tinitignan, lalo akong nagtitiwala. Wala silang makakagawa ng legal na pagbenta o pagpapawatang ng bahay ng walang lagda ko, ngunit hindi ito nagpapahinga sa akin. Ang mataong nagtataksil ng mahigit 1 taon at naktaboy sa akin sa gitna ng holiday ay maaring gumawa ng mas marurumi pang paraan. Pilitin akong pumirma, pumekeng lagda, o magdala ng mga mamimili para kunin ang deposito at lumikha ng huwat na nagaganap na transaksyon. Habang binabago ko ang mapapel, nag-alap ang isang alaala. Maikling ito, ngunit sapat para mapabilis ang tibok ng puso ko. Halos 6 na buwan na ang nakalipas, matapos masalanta ang bahay ng kapitbahay sa araw, tahimik na naglagay ako ng CCTV cameras sa bahay. Hindi dahil sa paghihinala, dahil lang sa madalas umalis ng maaga si Eduardo at bumabalik ng huli, at si Aling Remedios ay nag-iisa. Mas maluwag na loop namin sa chamras. Naglagay akong isa sa sala, isa sa harapan ng pintuan, at isa sa kusina, at nag-download ng remote viewing app sa telepono. Alam ni Eduardo na may kameras, ngunit hindi siya interesado sa access. Sa dakong huli, dahil sa abalang trabaho, bihira na akong pumasok sa app at halos nakalimutan ko na ito. Sa iniisip na ito ay agad ko kinuha ang aking telepono at binuksan ang matagal nang hindi nagagamit na app. Nakasave ang password, naglo-load ang screen, at tinitigil ko ang paghinga sa paghihintay. Nagpapawis ang mapalat kahit malamig ang kwarto, at nagpakita ang maimahe. Una ay ang kamera sa pintuan, pagkatapos sa sala, dumikit ang paningin ko sa screen, parang nagyelo ang buong katawan. Sa gitna ng aking sala, sa sopa, ay nakaupo si Eduardo at sa tabi niya ay walang ibang kundi si Marina. Hindi na siya mukhang mahinhin at formal tulad noong makapagkikita namin. Nakaupo siya na nakatawid ang isang binti, may hawak na baso at may ganap na pakiramdam na parang sa kanya ang bahay. Ang biyenan ko ay nakmamadali sa paligid. Paminsan-minsang sumusulyap sa labas ng bintana na parang abala sa paghihintay ng isang bagay. Makalipas ang ilang segundo, may tumunok sa pintuan. Pumasok ang isang middle-aged na lalaki sa polo shirt na may briefcase. Kasunod niya ay isa pa, mas bata, na ayos ang buhok, may dala-dalang folder. Hindi na kailangan ng pagpapakilala para malaman ko ang isa sa kanila ay may kaunayan sa real estate. Ang lakad, ang paraan ng pagbubukas ng briefcase, ng paglalagay ng papel sa mesa, naunawaan ko lahat. Humihinga ng patago, pinapalakas ang volume. Ang tunog mula sa kamera ay hindi masyadong malinaw, ngunit naririnig ko ang masalif na parirala. Ang mas matandang lalaki ay nagbukas ng folder, itinuro ang isang bagay, at dahan-dahang nagsimulang magsalita. Tumango si Eduardo, sumangayon. Ang biyenan ko ay nerbyosong nagtanong kung maaring gawing mas mabilis ang lahat dahil delikado ang pagtagal. Sumagot iyon ng isang bagay. Pagkatapos ay malinaw na narinig ko ang pariralang binikas ni Eduardo sa mababang boses, ngunit may halatang pagkamabilis. Ihanda ninyo. Kailangan lahat na mapirmahan bago ika-3. Bago ika-3. Sa mga salitang iyon ay bumungad ang panlalamig sa katawan ko. Kaya talagang sinusubukan nila na gumawa ng isang bagay sa panahon, holiday, isang bagay na may kaunayan sa mga dokumento, isang bagay na masisira kung bumalik ako sa ika-3 o ika-4. Matibay na sinakop ang telepono, hindi inilayo ang paningin sa screen. Ngumiti si Marina sa sandaling iyon at sumiksik sa likod ng sopa. Ang boses niya ay malamig, hindi na niya malalagyan ng lakas na bumalik. Sigurado. Narinig ko ito at naramdaman ko ang apoy na naglalap sa dibdib. Ang salita niya ay hindi lang hula lantarang, lubos na mapanuring paghamak sa akin. Agad pagkatapos, ngumiti si Eduardo. Ganong pangiti ay wala akong nakita sa halos 10 taon ng pagsasama. Nagsabi siya ng walang kahit isang pag-aalangan, mahina siya. Pinalabas, umalis na. Natulala ako. Mahina. Ang mga salitang iyon galing sa taong para sa kanya ay gabi-gabing hindi ako natulog noong nakasakit siya, para sa kanya ay naglibot sa buong lungsod noong problema sa trabaho, para sa kanya
ay halos 10 taon ang pinagtiisan para mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Lumalabas na sa kanyang mamata ay mahina lang akong babae, isa na maaring itaboy, maaring pilitin, na gaano man kasasakit ay malalunok lang ng luha. Sa unang pagkataon sa buhay ko ay naramdaman ko hindi lang ang pagtataksil, kundi ang insulto sa pinakamalalim na bahaging aking pagkatao. Kung may nakakita sa akin sa sandaling iyon, maaring iniisip nilang umiyak ako. Ngunit wala, nakningas ang mamata ko, nangangati ang ilong, ngunit walang luha. May nabali sa loob ko, at sa parehong oras ay may nagising. Tinitigan ko ang tatlo sa screen ang tunay na mukhang aking asawa, ng babaeng iyon, nang biyenan ko at dahan-dahan ay sinapit ko ang pangalawang kamay sa tibok, kaya namutla ang makuko. Sa unang pagkakataon sa halos 10 taon ay hindi ko inisip ang pagtitiis, hindi inisip ang pananatili o pagpapaliwanag. Pinalabas nila ako sa pinakamasakit na sandali. Nagbalak sila sa aking bahay. Naniniwala silang mahina ako at susuray-suray. Mabuti, kung iyon ang pagtingin nila sa akin, hindi ko sila papayagang maabot ang gusto nila. Inilagay ko ang telepono sa kama at sa aking mga labi ay lumitaw ang malamig na ngiti bago pa man sa aking sarili. Ang boses ko ay punong kalawang mula sa karamdaman, ngunit ang bawat salita ay lumabas ng nakapagtataka sa kadalisayan. Kung gusto ninyong maglaro, lalaruin ko kayo hanggang dulo. Mabilis ang ngiting iyon, ngunit sapat para maunawaan ko. Mula sa sandaling ito, hindi na ako ang babaeng umiyak sa unan sa sulok ng kwarto. Inaayos ko ang kumot, umupo, sumiksik sa headboard ng kama. Mahina pa rin ang katawan, masakit pa rin ang ulo, ngunit pambihirang linaw nga mata. Halos buong gabing iyon ay hindi ko mailayo ang telepono sa kamay. Ikinabit ko ito sa power bank, sinimulang i-record ang screen, at binabantayan ang bahay sa pamamagitan ng tsamras ng bawat minuto itinataboy, tulad ng walang tirahan. Ngayon ay tinitingnan ko ang aking sariling bahay ng ganap na magkaibang pananaw. Bawat anino, bawat mahinang usapan sa sala, bawat beses na sumusulyap ang biyenan sa labas ng bintana, lahat ay inirecord ko. Ilang beses na pumasok ang nanay ko, nakita ako na hindi lumilayo sa telepono at nababahalang nagsabi, "Magpahinga ka ng kaunti." Sabi ng doktor huwag mag-stress. Tumango-tango lang ako para mapanatag siya. Ngunit alam ko kung ngayon ay ilalagay ko ang telepono, bukas ay maaring huli na. Sinasabi nila na ang isang babaeng nahirapan ay nagbabagsak o nagiging bakal. Sa gabing iyon ng bagong taon, naging pangalawa ako. Mga alas 9 ang gabi, ipinakita ang kamera sa sala ang isang eksena na namanhid ang aking manga daliri. Bumababa ang hagdan si Marina ngunit hindi ang imahe niya ang nagulat sa akin, kundi ang damit niya. Suot niya ang aking cream na pijama na may maliliit na asul na bulaklak, malambot na tela na nagustuhan ko. Sarili ko itong binili sa sale ng simula ng taglamig. Naalala ko nung sinabi ni Eduardo na bagay sa akin ang kulay. At ngayon ay naglibot ang babaeng iyon sa aking sala sa damit na iyon, parang siya ang ganap na may-ari ng bahay. Umupo si Marina sa sopa, natural na nagtawid ng binti. At may ngiting lumingon kay Eduardo. Makalipas ang sandali ay pumasok si Eduardo na may platong prutas, kakakaing hiwa ng biyenan niya at umupo sa tabi niya. Hindi na siya nagtatago tulad ng galihim na palitan ng mensahe direkta sa harap ng kamera sa aking sariling bahay. Niyakap niya si Marina sa balikat, hinila siya sa tabi niya at nagsalita ng may tawa sa isang pariralang tila tumigil ang aking puso. "Bahay mo na ito. Huwag kang matakot." Natulala ako. May mga salitang nakakasakit ng higit kaysa sa sigaw. "Bahay mo na ito." Sa isang pariralang iyon ay naputol ang lahat ng natitirang ilusyon ko. Hindi na ito paghihinala, hindi na lihim na pakikipag-ugnayan. Lantarang itinuturing na nila akong nabura sa buhay at ang bahay ko ay isang bagay na malapit nang mapunta sa iba. Tinakpan ko ang bibig ng kamay hindi para pigilan ang luha, kundi para pigilin ang sumasabog sa lalamunan. Masakit, ngunit kakaiba lalo pang nalilinawan ang isip. Habang lalo kong nakikita ang tunay na mukha nila, lalo kumukupas ang kahinaan ko sa loob. Maalas 10 ng gabi, muling tumuno ang pintuan.
Ipinakita ng kamera sa pintuan ang dalawang lalaki muli. Isa na may briefcase, isa pa may folder ng mga papel. Mabilis na binuksan ng biyenan ko ang pintuan. Maingat na lumingon sa paligid bago pinapasukin sila. Pagkaupo nila, inilabas ng biyenan ko mula sa aparador ang isang tumpok ng mga dokumento maayos na nakalagay sa plastic folder. Dumikit ang paningin ko, lumago ang tibok ng puso, kahit maulap ang imahe. Nakilala ko ang pamilyar na pulang sulok ng mga notaryo na kopya. Inilagayng biyenan ang mga ito sa mesa at kahit mababa ang boses niya, nailinaw ngang mikropono ngang kamera ang mga salita. Kailangan gawin ng mabilis bago ika-3. Pag bumalik siya, masisira ang lahat. Agad kong pinalaki ang imahe. Kumikislap ang mga papel sa liwanag, ngunit sa itaas na pahina ay malabo pang nakikita ang pamagat at tatak. Ilang segundo akong tumingin at namamanhid ang balat ng ulo ko. Ito ay photocopy ng Certificate of Title ng bahay na nakarehistro sa panggalan ko. Walang alinlangan ang posisyon ng tatak, ang staple, kahit ang marka nga, asul na ballpen sa gilid na naiwan ko nang gumawa ako ng kopya, lahat ng sa akin. Hindi lang nagsasalita sila, hinahakot nila ang aking mga dokumento, naghahanda ng makapel, nakikipag-usapan sa mga estranyo sa bagong taon gabi. Sinusubukan ko pa ring mapanatag nang madinig ko ang gisapang parirala na nadyelo ang dugo. Si Marina, nakasandal sa armrest, ay tumingin sa mga papel at tahimik na nagsabi ngunit may talim ngang gilit. Baka gumawa na lang tayo ng pekang special power of attorney. Pipirmahan natin, sino ang makakaalam. Bumungad sa akin ang panlalamig. Ang masalitang iyon ay hindi basta-basta lumabas pagnilayan, mabilis, tiyak, na parang ang pagpepekang lagdang iba ay karaniwan lang, ngunit higit pa, sa ayon ang nahulat, sa akin ang reaksyon ni Eduardo. Hindi siya sumigaw sa kanya, hindi natakot sa ilegal na hakbang. Bahagya lang siyang umiling, ngumiti, at sumagot, hindi na kailangan, pilitin na lang natin siyang pumirma pagbalik niya, wala na siyang matitira pagkatapos noon, pilitin siyang pumirma, wala na siyang matitira pagkatapos. Isang segundo akong nagpikit, kaya ang plano nila ay hindi lang limitado sa pagsasamantala sa aking kawalan. Pinag-isipan na nila ang susunod na hakbang. Pagbalik ko, sa isang paraan ay pipilitin nila akong pumirma, baka sa pamamagitan ng presyon ng mga kamag-anak, baka ng pagsisinungaling, baka ng banta o kahit ng paglikhangang isang pekeng usapin laban sa akin. Hindi lang nila nasira ang kasal, naghahanda sila para sa pag-agaw ng ari-arian ng may tiyak na layunin, may kasunduan, may malinaw na pagbabahagi ng papel. Hindi na ako maring magpatuloy na nakatayo lang. Agad akong nagsimulang i-save ang bawat fragment ng video, bawat tunog. Kinopya ko ang lahat sa memoryang telepono, ipinadala sa aking personal na email, para sa kaligtasan ay ipinasa sa isa pang lumang address, at pagkatapos ay ikinabit ang telepono sa laptop para gumawa ng isa pang backup. Mabilis ang kilos ko, halos instinctive, natatakot na baka mawala ang mga ebidensya. Sa mga hakbang na ito ay umiikot ang ulo ko sa pagod, ngunit nangapit ako at tinatapos ang trabaho. Nang matagumpay na naipadala ang huling kopya, sumiksik ako sa unan at malalim na huminga. Sa labas ay nagsimula ng pumasok ang mga unang putok-paputok, habang ako ay nakahimlay sa maliit na kwarto sa bahay nanay ko, nakatitig ang mga mata sa kisame. Sa dibdib ay masakit pa rin, ngunit ang kaibuturan ay nagiging malamig at matibay tulad ng bakal. Iniisip nila akong mahina. Iniisip nila na sa pagtataboy sa akin ay uubusin ko lang ang sarili sa pag-iyak at hahayaan silang gumawang lahat, nagkamali sila. At sa gabing bagong taon na iyon ay sinabi ko sa aking sarili, malinaw at walang pagdududa, iniisip ninyo akong mahina. Sa pagkakataong ito, palalampasin ko kayong magsisi. Sa gabing iyon ng bagong taon ay halos hindi ako natulog, hindi dahil sa sakit, kundi dahil ang isip ko ay sobrang linaw. Bawat salita mula sa recording, bawat ngiti ni Marina, bawat banaag ng titig ng biyenan ko ay nakalatag sa harap ng aking mamata. Nang magliwanag na,
Mula sa bakuran ay naririnig ang ingay ngang walis, kalabog ngang pintuan ng kapitbahay, mga antok-antok na bagong taong pagbabatian. Dumating ang bagong taon, ngunit wala kahit isang butil ng pakiramdam ng selebrasyon sa kaibuturan ko. Alam ko, para makuha ang inisyatiba, hindi na ako maaring mahimlay at hintayin ang kanilang susunod na kilos. Kailangan akong bumira ng una. Umaga ngang ika-1 ngang Enero, matapos uminom ngang gamot, umupo ako sa tabi ngang kama at muli kong pinanoring lahat ng nakasafe na video. Pinili ko ang pinakamaikling at pinakamalinaw na fragment. Ang isang kung saan nakayakap si Eduardo kay Marina sa gitna ng aking sala at ang boses niya, pinakinggan ko ng walang bilang na beses sa nakalipas na 2 araw ay tumunok ng malinaw. Bahay mo na ito. Huwag kang matakot. Pinaikot ko ang video, iniwan ang wala pang 20 segundo, sapat para hindi niya may tanggi, sapat para maunawaan niya na alam ko ng higit sa iniisip niya. Ngunit bago ipadala, kailangan ko pang gumawa ng isa pang bagay. Tumingin ako sa screen ng telepono at tinawagan si Eduardo. Matagal ang ring. Akala ko na ay hindi na sasagot, ngunit sa huli ay sinagot niya. Antok pa ang boses, ngunit kasintulis ng dati. Sadya kong nagsalita ng mahina punong kalawang, ng hihingalo, parang isang taong katatapos lang umiyak at lubos na pagod. Eduardo, patawat na. Siguro nagpagalit lang ako sa inyong lahat. Nag-isip ako, hindi na ako babalik. Sa kabilang dulong linya ay ilang segundo ang katahimikan at ang pagtatahimik na iyon ay nagpakita sa akin nagulat siya. Malamang ay hindi niya inaasahan na tatawag ako ng ganoon ang boses at kusang-loob na magsasabi nito, ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Pagkatapos ngang sandali ay sumagot siya ng malamig, walang kahit isang pag-aalangan. Mabuti naman. Narinig ko yon at wala na akong naramdaman na ganitong sakit tulad noong ika-29, siguro dahil ang pinakamalalim na sakit ay naitago na. Ngayon, nang marinig ko mismo ang asawa na nagpapahayag na nais niyang mawala ako, naramdaman ko lang ang lamig. Lamig ng taong nakita ang tunay na mukhang kausap. Wala nang idinagdag at agad na nagpaalam at hindi man lamang nagbilang ng segundo ay binuksan ko ang chat ni Eduardo at ipinadala ang maikling video na iyon. Walang comment, walang paliwanag, video lang. Inilagay ko ang telepono sa unan at nakatitik sa screen. 1, 2 at hindi pa nakararaan ang 10 segundo, nagring na ang telepono. Ang pangalan ni Eduardo ay lumilaw sa screen. Binigyan ko siyang 2 ring pa bago sumagot. Pagpindot kong button ay agad na sumabog ang sigaw ni Eduardo sa tainga ko, walang bakas ngang dating kalmadong salobin. Saan mo nakuha iyan? Muntik na akong tumawa. Kahapon lang ay malamig siyang nagpapalabas sa asawa, kagabi ay nagyapos sa minamahal sa aking bahay at ngayon ay isang maikling video ang nagpahinto sa kanya nang hindi niya makontrol ang boses. Ngumiti ako at nagsalita ng dahan-dahan, malinaw. Saan ko nakuha ay hindi mahalaga, mahalaga ay mayroon pa akong iba. Sa kabilang dulo ng linya ay tumahimik siya, halos narinig ko ang mabilis na pakinggan niya. Pagkatapos ay naging mas mababa ang boses niya, ngunit sa katahimikang iyon ay kumakatal ang panik. Oli, pakinggan mo ako. Mali ang lahat ng iyong iniisip. Natawa ako ng malakas. Maikling ito, ngunit napakalamig na nagulat pa ako sa aking sarili. Mali ang iniisip ko? Paano iyon? Niyayakap ninyo ang isa't isa sa gitna ng aking sala para hindi maglamig? Pag-usapan ba natin iyon? Hindi pa nakakasagot si Eduardo nang sa kabilang dulo ay narinig ko ang gumalaw na isang bagay at sumabog sa linya ang ibang boses, matulis tulad ng labaha. Ang biyenan ko, mukhang inagaw niya ang telepono. Ang boses niya ay puno ng pag-ingat sa halip na karaniwang kapaitan, halongang banta at panghikayat. Oli, huwag gumawang eskandalo. Pamilya tayo, maayos na mapagkakasunduan ang lahat. Tumuwit ako. Noon, nang marinig ko ang salitang pamilya, siguro ay malambot sana ako, ngunit hindi na ngayon. Agad akong sumagot, walang takot, walang pag-iwas. Pudilian, anong pamilya?
ang pamilyang nagpapalabas sa akin na may sakit para kunin ang aking bahay. Sa kabilang dulo patay na katahimikan. At ang katahimikang iyon ay nagpakita sa akin na ang unang suntok ko ay tama ang tinamaan. Ang pamilyang talagang nasugatan sa pinakamasakit na punto ay ganun lang tatahimik. Ang biyenan ko ay hindi nasumiga. Si Eduardo ay hindi nangahas na makialam. Malinaw na nerbiyoso sila. Hindi nila inaasahan na hindi lang alam ko ang tungkol sa pag-away kundi may hawak akong ebidensya at lalong hindi nila inaasahan na direkta ko nilang papangalanan ang lihim na plano. Pagkatapos ng ilang segundo, muli ay kinuha ni Eduardo ang telepono. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya sumigaw, lumipat siya sa pekeng malambing na tono. Oli, huwag ka maning-init, nakakasakit ka. Huwag mag-isip ng masama. Sunduin kita. Magkausap tayo. Sinapit ko ang telepono at tumingin sa maputlang taglamig na araw sa labas ng bintana. Sunduin. Para saan? Para pilitin akong pumirma ng isang bagay. Para maglaro ng isa pang palabas ng masayang pamilya. Ngumiti ako at hindi siya pinatapos. Hindi na kailangan pang pumunta. Ngunit sasabihin ko sa iyo ito. Subukan mong hawakan ang aking ari-arian. Nagpahinga ako sandali para maunawaan niyang hindi ako nagbibiro. Pagkatapos ay idinagdag ng dahan-dahan. Malinaw, ikukuwento ko sa buong pamilya kung sino kayo talaga. Sa pagkakataong ito, sa kabilang dulong linya ay ganap na katahimikan. Walang sumigaw, walang nagbigay ng sermon, walang nagtangkang magsalita. Narinig ko na mabigat na huminga ang isa. Pagkatapos ay ingay ng paa at boses ni Aling Remedios na tila inihihuwalay ang anak at nagbubulong ng isang bagay. Naisip ko sila na nakatayo sa gitnang sala, namumutla ang mamuha, pinagpapasahan ang telepono tulad ng mainit na patatas. Hindi na ako naghintay at pinilit ng sarili ang linya. Pagkapataas ng telepono, sumiksik sa headboard ng kama. Mahina pa rin ang katawan. Nagpapabigat ang dibdib. Masakit ang ulo, ngunit sa kaibuturan ay ibang pakiramdam. Hindi galit, hindi kasiyahan, pakiramdam ng isang taong nakpaunawa sa sarili na hindi na siya napipigilan sa sulok. Sa lahat ng mga taon na iyon ay napakaupot na ako kaya inisip nilang walang lakas para sumalab, ngunit ngayon ay kailangan kong ipakita sa kanila na hindi ako ang babaeng maaring palabasin at pagnanakawan ng basta-basta. At sa umagang iyon ng sa tunang Enero ay malinaw kong natanto ang suntok na ito ay simula pa lang. At sa katunayan ng panik nila, naramdaman ko sa unang pagkakataon na ngayon ang makamay ay nanginginig na hindi sa akin. Naisip ko na matapos ang umaga ng tawag ng sa tunang Enero, matagilid man lang sila ng ilang araw para muling pag-aralan ang taktika nila kahit sino. Pagkatapos malaman na may ebidensya ang katapat ng pagtataksil at tangkang pandaraya sa ari-arian ay matatakot, susuray-suray. Ngunit nakalimutan ko ang isang bagay. Ang mataong kayang palabasin ang may sakit na asawa ng bahay noong 29 ng Disyembre ay wala ng takot na tulad ng marangal na tao. Hindi sila sumukuan. Sa kabaliktaran, lalo silang bumalik ng lupit, marumi, at desperado. Umagang 2 ng Enero, halos hindi pa ako nag-inom ng gamot at naupo sa bintana para huminga ng kaunti, nag-vibrate ang telepono. Mensahe mula kay Eduardo, maikling ito hanggang sa malamig na takot. Kung gusto mong mapayapa, pumunta ka rito at pumirma NG divorce papers. Alis na tayo. Nakatitig ako sa screen, walang isang salitang pahingingang tawad, walang paliwanag, walang kahit isang bakas ng kahihiyan matapos ang lahat ng nabunyag ko. Ultimatum lang, na parang nagbibigay ng utos sa empleyado. Sa ibaba ay naka-attach na isang file na may larawan. Binuksan ko ito. Ito ay scan ng handang petition of nullity of marriage. Binasa ko ang linya-linya at ang sulok nga, aking mga labi ay dahan-dahang umakyat hindi sa kasiyahan, kundi dahil ang antas ng kasakiman at kapalmurang niya ay lakpas pa sa pinakamasama kong inaasahan. Sa petisyon, ang dahilan ng paghihiwalay ay maayos na nakasulat. Nagpasya ang mag-asawa na ihiwalay ang buhay ng kusang loob.
ngunit ang pinakakawili-wili ay nasa ibaba. Ako, si Maria Santos, daw ay voluntaryong sumusuko sa lahat ng karapatan sa pinaksamang ari-arian at wala akong kahit anong reklamong isisampa tungkol sa tinitirahan, pera at material na bagay pagkatapos nega paghihiwalay. Tumawa ako ng malakas, tuyo, mapait, kaya gusto nila hindi lang ipaalis ako sa bahay. Gusto nilang sarili ko pang pipirmahan ang papel na magpapaligal ng kanilang ginagawa. Gusto nilang gawing voluntaryong mahirap ang biktima mula sa taksil na buhay, para kapag may nagtanong ay maari nilang ipakita ang papel na iyon, at lahat ay maayos na malinis sila, tama sila, at walang may masisisi. Napakataksil, hindi pa natapos ang pagbabasa ko nang tumawag ang telepono, numero ng pinsan ng asawa ko si Ate Sol. Nagalinlangan ako ngunit sinagot pa rin. Halos agad kong narinig ang nagtatakang boses niya. Oli, totoo bang iniwan mo ang asawa mo at umalis kang may boyfriend? Natulala ako. Bawat salita niya ay tulad ng timbangang putik na ibinuhos sa ulo ko. Nakaupo ako sa dulo ng kama. Ang kamay na may hawak na telepono ay nagelo. Isang araw lang. Isang araw ang lumipas mula nang malaman nila na mayroon akong ebidensya at ito na ang sagot nila. Hindi pa hingi ng tawad, hindi pa kikipag-ayos, paninirang puri. Nagpasya silang unahin ang pagpaparumi ng aking reputasyon, tumama sa pampublikong opinyon dahil alam nila ng husto sa mundong ito ay may mga bagay na nakakasakit ng hindi naman pakawalan ng pera. Ito ay pakawalan karangalan. Kapag itinuturo kang tao, kapag nagbubulong ang makamag-anak sa likod mo na ikaw ay babaeng lumalabas-labas, sinubukan kong magsalita ng matino. Ate Sol, sino ang nagsabi sa inyo? Binaba niya ang boses, para bang nakukuwento ngang malaking sikreto. Pamilyang asawa mo. Sino pa ba? Sabi nila, matagal ka nang nagtataksil, nahuli ka, kaya ka tumakas. Ngayon ay nakrereklamong may ari-arian ka pa. Nabalitaan ko, nakinig na napakatindi iyon. Nagpasya akong tumawag sa iyo para malaman kung totoo. Hindi agad ako sumagot. Hindi dahil hindi alam ang sasabihin, kundi dahil sinusubukan kong lunukin ang bukol na nasiksik sa lalamunan, kaya ito ang susunod na galaw nila. Nang hindi nila ako mapanghinaan ng panganib, nagpasya silang salakayin ang karangalan ko ipaglabas akong may sala, gawing babae na tiniwan ang asawa para sa iba, para pagkatapos ay kahit anong sabihin ko ay may duda ang mga tao. Sino ang maniniwala sa babaeng may reputasyong taksil? Pagkatapos ng tawag na iyon, ang telepono ko ay hindi na tumigil sa pagtuktog. Isang tiyahin, isang tiyo, isang pamangkin mula sa pamilya ng asawa ay nag-message na puno ng pahiwatig. Ilan ang nagtanong, anak, anong nangyayari sa inyo? Ilan ang nagbuntong hininga? Ang babae ay pinapagilangin ng kahinhinan at ilan ay direkta ang sinulat. Manugang ka, kahit anong nangyari, pumunta ka at huminging patawad para may kapayapaan sa bahay. Tinignan ko ang bahanga mamensahe at lalong gumalamig ang loob ko. Ang matsismis ay nakakalat ng napakabilis at malinaw na hindi ito kumakalat ng walang aktibong tulong ng isa. Agad ko itong naunawaan ang layunin nila ay putulin ang lahat ng daraanan ko. Gusto nilang mapahiya akong labis na magmismong ako ay mapilitan sa sarili, maging walang proteksyon. Kapag pinahirapan ng sapat ang babae ng paninirang puri, siya ay alinmansa nababalif o napapagod sa punto na handa siyang pumirma ng anumang bagay para iwan na siya ng tahimik. Pinipigahan silang pangalawa. Namatatakot na ako sa tsismis ng higit sa pananatiling walang ari-arian. Nasusuray-suray ako para lang mapanatili ang natitirang karangalan na kamali muli sila. Bandang tanghali ay tumawag ang biyenan. Halos agad na marinig ko ang pamilyar na huwat na pag-iyak. Nagsimula siya sa nanginginig na boses. Kung hindi ko alam ang tunay niyang mukha, naisip ko sanang talagang naawa siya sa manugang. Oli, anong nangyari sa iyo? Paano na namin haharapin ang mga kamag-anak? Nang umaga ay hindi tumigil ang telepono ko. Matanda na ako. Huwag mo akong ipahiya ng ganon. Tahimik akong nakikinig hanggang sa dulo.
nakikinig sa bawat pekeng pag-iyak, sa bawat salita tungkol sa moralidad na ginamit niya bilang kalasag. Siya ay dalubhasa sa kanyang trabaho, nakpakalat ng sismis para manlait sa akin, at ngayon sa harap ng makamag-anak ay nakpapakubli bilang biktimang pinahiya ng manugang. Noon, maririnig ko lang ang ganitong boses ay malambot na sana. Ngunit ngayon ay natutawang awa na lang ako, pinigilan ko siyang matapos ang palabas. Ang boses ko ay malamig na hindi ko na rin kilala. Ipagpatuloy ninyo ang palabas ninyo, Nay. Sa kabilang dulo ay tumahimik siya, malamang ay hindi niya inaasahan ang ganoong direktang sagot. Nagpatuloy ako ng dahan-dahan, malinaw, magaling kayong manggaya. Ginagaya ninyo nang pinalabas ninyo ako sa bahay. Ginagaya ninyo nang nakpalat kayo ng sismis na tumakas ako na may boyfriend. At ginagaya ninyo ngayon na parang kayo ay biktima. Ipagpatuloy ninyo. Malapit na kayong makaroon ng pagkakataong maglaro sa harap ng 100 manonood. Ibinaba ko ang linya agad pagkatapos ng mga salitang iyon. Huminto ang telepono sa pagtuktog. Sa kwarto ay nagnanaig ang katahimikan. Nilusop lang ng mahinang haging ng electric fan at tibok ng aking puso. Sa labas ay patuloy na nagbibisita ang mga tao, nagpapalitan ng maligayang bagong taon, nagtatawal, habang ako ay nakaupo at lalo pang malinaw ang pagkaunawa. Hindi sila titigil kung patuloy akong sumusuko. Para sa kanila, habang ako ay mas tahimik, lalo nilang mapilit. Ang huling galaw nila ay talagang marumi, ngunit iyon din ang nakatulong sa akin na makita ang tunay na mukhang buong pamilya nila. Walang isa sa kanila ang nagbigay sa akin ng kahit isang dignidad na paraan ng pag-alis. At sa tanghaling iyon, 2 ng Enero, naunawaan ko hindi na ito simpleng away ng pamilya, hindi na ito alitan ng manugang at biyenan. Ito ay pinag-araling pag-usig. At dahil gusto nilang tapak-tapakang mapahiya ako para pirmahan ang mapapel, kailangan kong tumayo hindi lang para mapanatili ang bahay, kundi para maprotektahan din ang sariling karangalan. Pagkatapos ang pakikipag-usap sa biyenan, matagal akong nakaupo sa dulong kama, nakatitig sa maputlang taglamig na araw, at mabilis na nag-iisip. Nagpasya silang lamitin ako sa harapan ng buong pamilya. Ibig sabihin, hindi na nila kinatatakutan ang pagkawala ng mukha. Kapag ganito ang ginagawang tao, hindi mo na sila mapipigilan ng ilang video o pangbababala sa telepono. Kung magpapatuloy ako sa maliliit na suntok, makakaroon lang silang ang oras para mag-isip ng dahilan, baliktarin ang kwento at muli akong mapigilan sa sulok. Para tapusin ang lahat, kailangan akong lumabas ng malaki na kapag inilabas ko ang mga card, wala na silang kahit isang pagkakataong makalusot. Nang mabuo ang iniisip na iyon sa aking isipan, naunawaan ko kung ano ang dapat gawin. Huwag silang dalhin sa kape para sa pribadong usapan, huwag makipagtalo sa telepono sa lakayin ang harap ng buong pamilya sa mismong lugar na ginamit nila para ipaglabas na ang sismis. Ginamit nila ang balita ang mataw bilang sandata at gagawin ko ito na bumalik laban sa kanila. At walang mas magandang oras kaysa 3 Enero, nang puno ang bahay ng mga bisita at ang bawat salita ay hahantong sa buong pamilya at kalapit-bahay. Kinuha ko ang telepono at nagsulat kay Eduardong isang maikling mensahe. Sige, sa 3 Enero pupunta ako at pipirma ng lahat para matapos na ito. Hindi pa nakalipas ang 1 minuto at nag-reply na siya. Napakabilis, kaya napagtanto ko naghihintay siya sa mga salitang iyon. Sa screen ay lumitaw ang malamig at maikling, sana naman ng mas maaga para hindi ka mahirapan. Tiningnan ko ang mga salitang iyon at natawa lang. Naniniwala siyang pagod na ako, nasira na sa presyon ng mga kamag-anak. Naniniwala siyang basta pa ay mapapasuko ko at maluwag na akong pipirma ng papel na nag-iwan sa akin ng walang ari-arian. At habang lalo siyang naniwala, lalo niyang pinihit ang lubid sa sariling lig. Ngunit para sa ganitong laro, hindi sapat ang galit ko. Kailangan ng katotohanan, kailangan ng isang taong nakakaalam ng batas, at kailangan ang isang bagay na magpapanahimik sa kanila.
Binuksan ko ang contacts at hinanap ang numero ni Abogado Reyes, isang abogado na nakilala ko mula sa lumang kumpanya. Dati, nang may mga mapag-alinlangang kontrata, ilang beses kaming nagtrabaho at alam ko na maaasahan siya at hindi masalita. Tinawagan ko at maikling inilahad ang sitwasyon. Sa kabilang dulong linya ay tumahimik siya ng sandali. Pagkatapos ay detalyadong nagtanong tungkol sa bahay, sa deed of donation, sa mga mensahe at video na mayroon ako. Sumasagot ako sa bawat tanong ng walang emosyon, walang pagpalaki. Nakinig si Abogado Reyes at nagsabi ng dahan-dahan, kung totoo ang lahat ng sinasabi mo, hindi lang ito simpleng pag-away. Mayroon ditong mapalatandaan ng pandaraya na may layuning makuha ang ari-arian. Manatiling kalmado. I print ang lahat ng ebidensya, mga video, mensahe, audio recording, screenshot, gumawa ng ilang kopya. Bukas kung kailangan, ihahanda ko para sa iyo ang pakete ng mga dokumento para sa susunod na hakbang. Narinig ko iyon at naramdaman ko ang pundasyon sa loob. Sa lahat ng oras na iyon ay gusto nilang ipaglabas akong isang hysterical na wala kahit anong hawak kundi mga salita. Ngayon, wala na. Mayroon akong ebidensya, mayroon akong abogado. At higit sa lahat, may sapat akong kahinahunan para hindi kumilos ng emosyonal. Gabi ngang ika-2 ng Enero, habang nasa kusina ang nanay ko, umupo ako sa lumang writing desk, binuksan ang laptop at ikinabit ang telepono para ilipat ang lahat ng datos. Bawat fragment ng video mula sa Chamras, bawat chat nina Eduardo at Marina, bawat audio file ng kanilang talakayan tungkol sa mga dokumento. Pinangalanan ko ang lahat at inayos ayon sa petsa at oras. Para sa kaligtasan ay kinuha ko ang screenshot ng bawat frame na may mga mukha nila, bawat mensahe. Matagal nang hindi nagamit ang printer sa bahay, ngunit ng araw na iyon ay pinagana ko ito at nagsimulang magprint. Ang monotonong hagi nito sa katahimikan ng gabi ay tumutunog ng tuyo at tiyak, tulad ng aking puso. Pahina pagkatapos pahina, itim sa puti. Hindi na ito masalita ko, hindi na ang mapagtatanggi niya at katwiran. Lahat nasa papel na. Nang matapos, chinawagan ko pa ang sa panggitawin di abogado, ngunit hindi basta-basta. Ito ay si Tatay Goryo, pangalawang pinsan ng ama ng aking asawa, isang taong iginalang sa kanilang angkan at kilala sa katapatan. Hindi siya nahilig makialam sa usapan ng iba, ngunit kapag nakakita ng kalikuan ay nagsasalita siya ng walang takot kahit kanino. Kahit hindi kami malapit, palagi siyang magalang sa akin di tulad ng karamihan sa pamilyang ng asawa ko. Alam ko na kung may sinuman na makakapagtiyak sa buong pamilya na marinig ako hanggang sa dulo, si Tatay Goryo lang iyon. Maingat ko siyang pinayuhan na ika-3 nga Enero ay pupunta ako ron para tapusin ang isang napakahalagang usapan at hiniling ko sa kanya na kung maari ay dumalo siya kahit isang oras lang dahil kailangan kong saksi at na isang taong may autoridad na matiyak na lahat ay pakikinggan ako hanggang sa dulo. Hindi nagtanong si Tatay Goryo. Ilang segundo ay tahimik, pagkatapos ay nagsabi, sige. Sa ikatlo ay nandun ako. Kung may talagang kalikuang ginawa, huwag kang matakot, nandun ako. Pagkapatayng linya, ay naramdaman ko ang pagtaas ng huminga ko. Sa buong araw na iyon ay ang isip ko ay nakatali. Pagkasundo lang ni Tatay Goryo ay naramdaman ko na ang laro ay nagsisimula ng lumipat sa aking kamay. Iniisip nila na inakit nila ako para pilitin akong pumirma nga papel. Ngunit hindi ako ang nag-akit sa kanila sa isang bitag, sa pinakamakulisap na sandali, nang pinakamadaling matanggal ang mga maskara, at nang hindi na maaring bawiin ang mga sinasalita. Gabi ngang ika-2 ng Enero ay halos hindi ako natulog. Hindi sa kahinaan, hindi sa lagnat, kundi dahil kailangan kong suriin muli ang lahat. Paulit-ulit akong nagbabasa nga file, inilalagay sa tamang pagkakasunod-sunod ang mapapel, gumagawa ngang tala sa notepad. Dinala sa akin ng nanay ko ang isang baso nga mainit na gatas. Nakita niya ako na nakaupo pa rin sa desk at nababahalang nagtanong, sigurado ka ba? Maraming tao ron bukas, baka magagalit sila. Itinangala ko siya
At sa unang pagkakataon sa mga araw na iyon ay ganun katahimik ang boses ko, sigurado ako sa pagkakataong ito, hindi ako matatalo. Walang nasabi ang nanay ko, lumapit lang siya at bahagyang hinipo ang aking balikat. Ang kilos na iyon ay hindi pagutos, kundi tahimik na suporta. Alam niya na pinigilan ako sa sulok at naunawaan niya na kung hindi ko ilalagay ang punto bukas, ang pamilyang iyon ay yuyurakan sa akin sa buong natitira ngang buhay ko. Sa madaling araw, binuksan ko ang kabinet at kinuha ang pinakamaayos na damit na daladala ko nang palabasin nila ako. Pinili ko ang maitim, formal na blouse at palda. Hindi para magpaganda para sa iba, para nang pumasok ako sa bahay na iyon bukas, hindi na ako mukhang ang babaeng may lagnat at namumula ang mata na napalabas ng may kahihiyan. Nag-ayos ng buhok, inilagay ang folder ng mga dokumento sa mesa, sinuriin ang telepono, baterya, mga susi, at pagkatapos ay umupo sa dulong kama. Dilim pa sa labas, ngunit sa aking isipan ay malinaw na ang plano. Ilang oras pa lang, ilang oras na iisipin nilang malapit na silang manalo, at ilang oras bago sa mismong bahay na iyon ay mangailangan silang magbayad sa lahat ng ginawa nila. Umagang 3 ng Enero ay napakaagang nagising ako, bumaba na ang lagnat. Mahina pa rin ang katawan, ngunit ang ulo ay malinaw, tulad ng hindi pa kailanman. Sinuot ko ang damit na naihandang gabi, inayos ang buhok, inilagay ang lahat ng dokumento at telepono sa bag at matagal na tiningnan ang sarili sa salamin. Sa refleksyon ay wala na ang maputing, nanginginig na babae na pinalabas noong 29 Disyembre. Ako pa rin iyon, ngunit tumigil na akong kaawaan ang sarili. Nakatayo ang nanay sa pintuan na namumula ang mga mata, ngunit walang sinabi para pigilain ako. Inilagay lang niya sa aking kamay ang maliit na boteng tubig at tahimik na humingi. Pag may nangyari, agad kang tumawag. Tumango ako, hinawakan ang kanyang kamay at lumabas. Sa mga kalye noong 3 ng Enero ay pumulpol pa rin ang simbuyo ng pista, ngunit ang kaguluhan ng unang 2 araw ay nawala na. Ang matao ay nagbibisita, kumakain, naglalakad, habang ako ay nakaupo sa grab na may malamig na katahimikan sa kaibuturan. Habang lalo kaming lumalapit sa bahay ng asawa ko, lalo humihinto ang tibok ng puso ko. Kapag alam mo na ang dapat mong gawin, ang takot ay sumasalisi. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng gusali, nakita ko sa bakuran ang ilang sasakyan. Tulad ng inaasahan ko, maraming bisita. Nagbayad ako, bumaba, tuwid ang balikat, at pumasok. Pagbukas ng pintuan ay sumabok sa ilong ko ang halong bango ng kamangyan, tinapay, at paggay ng kapistahan. Sa sala ay nakaupo ang makamag-anak, umiinom ng taa, nagtatawanan. Ang tawanan at usapan ay namatay sa sandaling nakita nila ako. Hindi ako nanaba, hindi na kunwaring biktima. Pumasok ako na parang hindi kailanman tumigil na akin ang bahay na iyon. At syempre, sa gitnang sala, sa harap ng malaking mesa, ay nakaupo si Eduardo. Sa harapan niya ay isang maayos na tumpok ng mga papel. Sa tabi niya ay nakaayos, naka-makeup si Marina, nakaupo na parang siya ang tunay na may-ari ng bahay. At sa likod ng anak niya, nakakaangkla ng mga braso, ay nakatayo si Aling Remedios. Tinitignan ako ng malamig at matukso. Nakita niya akong pumasok, tumango si Eduardo sa mesa sa harapan ko at iniutos. Umupo. Inilagay ko ang bag at dahan-dahan umupo. Hindi siya bumati, hindi nagtanong kung kumusta ang kalusugan ko, hindi nagsabing ang kahit isang magalang na salita. Kinuha lang niya ang tumpok ng papel at basta itinapon sa mesa patungo sa akin. Ang mapapel ay nagdulas at huminto sa tapat ko. Pagkatapos ay nagsabi ng maiksi at malamig, pumirma at tapos na tayo. Tiningnan ko ang mga papel ngunit hindi nahipo. Sapat ang isang tingin para maunawaan na ito ang petition at iba pang mga dokumentong inihanda nila. Tahimik na nakaupo si Marina, ngunit bahagyang kumibot ang sulok ng kanyang bibig sa tawang nagwawagi. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at sa paningin niya ay makikita, kaya mo palang sumuko. Si Aling Remedios naman,
Nakikita niyang hindi ako nakmamadali ay naksalita mula sa itaas. Iyon naman pala, nakaiskandalo ka ngang ilang araw, tapos na. Ang buong sala ay tumahimik. Ang mga kamaanak kahit nakaupo sa sarili nilang lugar ay nanghawak ng hininga. Alam ko kung ano ang hinihintay nila. Makita kung paano gagalaw ang manugang na binalitang pag-away, nilabasan ngang masamang sismis at ngayon ay bumalik. Iyak ba siya? Magsusumamong humiwalay? O tahimik na pipirmang lahat? Binaliktad ko ang unang pahina, dinumog ang malinyang paningin at ibalik sa mesa. Hindi ko ito pinirmahan, hindi ako nagalit. Itinaas lang mga mata, direkta na tiningnan si Eduardo at napakakalmadong nagtanong, ano ang gagawin ninyo pagkatapos na makapirma ako? Agad ay nanlabas ang nuni Eduardo. Malinaw na hindi siya sang-ayon sa tanong na parang nasa aking kamay ang inisyatiba. Sumiksik siya sa upuan at sumigaw, trabaho ko iyon, hindi mo napag-aralan. Tiningnan ko siya ng ilang segundo. Ang mukha, ang mga matang iyon, ang boses na iyon ay alam ko ng mabuti. Maaari kong isipin ang mga ito kahit nakasarado ang mata. Ngunit ngayon, sa harapan ko ay hindi. Ang asawa na pinakakatiwalaan ko noon isang sakim, nainip na taong galit dahil ang biktimang halos nasa kanay ay nag-aalingasyas ng huli. Hindi na ako nagsalita pa sa kanya, dahan-dahan kong binuksan ang bag at kinuha ang telepono. Ang magalaw ko ay napakahinahon kaya natulala ang lahat sa paligid. Lumingon si Marina sa akin, bahagyang nanlabas ang no. Itinaas ang boses ni Aling Remedios. Anong gagawin mo ngayon? Hindi ako sumagot. Binuksan ko ang nakahandang folder, iniatras ang screen patungo sa lahat at pinalakas ang volume ng buo. Sa loob ng isang segundo, sa gitnang patay na katahimikan ng sala, narinig ang boses mula sa video. Sa screen ay ang aming sala nung bagong taon gabi. Nakaupo si Eduardo sa sopa, niyayakap si Marina, at ang boses niya paulit-ulit ko itong pinakinggan ng walang bilang na beses sa nakalipas na 2 araw ay tumunog ng malinaw, bahay mo na ito, huwag kang matakot. Walang gumala, pinalakas ko ang pangalawang fragment, sa pagkakataon ito ay ang aking biyenan naglalatag ng madokumento sa mesa, ang nainip na boses niya, kailangan gawin ng mabilis bago ika-3, pag bumalik siya, masisira ang lahat. Pagkatapos ay boses ni Marina, baka gumawa na lang tayo ng pekeng spa, at agad pagkatapos ay ang malamig na boses ni Eduardo, hindi na kailangan, pilitin na lang natin siyang pumirma pagbalik niya. Wala na siyang matitira pagkatapos noon. Bawat salita ay kumalat sa sala na punong nga tao, tulad ng sampalsam nga mukha nga nakaupo sa mesa. Ang matiyahin at tiyo ay nagtatinginan ng may gulat. Ang isa, nakaabot sa tasang tsaa, ay natulala na nakatangkilik ang kamay sa hangin. Ang isa ay nagbukas ang bibig at agad na nagpigil, hindi inilihis ang paningin mula sa aking telepono, hindi naniniwala sa naririnig. Naging napakatahimik ng kwarto kaya narinig ang haging ng electric fan sa kisame. Namutla ang mukha ni Eduardo, tila parang tela. Nagpabago rin ang mukha ni Marina, kakaraan lang ay mukhang nagwawagi siya, ngayon ay namutla na. Ang makamay niya ay nagsapit sa tuhod. At ang biyenan ko, kakaraan lang ay nagtuturo sa akin, ay natulala sa likod ng upuan, kumikilos ang mga labi ngunit walang lumalabas na tunog. Pinawi ko ang screen. Ang sala ay tahimik pa rin. Inilagay ko ang telepono sa mesa, itinaas ang mata, at direkta na tiningnan si Eduardo. Ang boses ko ay hindi malakas, ngunit malinaw, malamig, at ganap ang bawat salita. Pumarito ako rito hindi para pumirma para makitang lahat ang tunay ninyong mukha. Halos matapos ko, may nagbago sa sala na napakasilent pa rin. Ang katahimikan ay naging nakakatakot. Dahil hindi na ito basta insomodidad, ito ay gulat ng mga taong nakita nilang nabunot ang maskara na may nakatagong karumihan. Ngunit si Eduardo ay hindi isa sa mga tahimik na tumatanggap ng pagkatalo. Nanigas siya sa loob lamang ng ilang segundo, pagkatapos ay biglang tumayo. Namula ang mukha niya, nagdugo ang mga mata. Marahas na yumuko sa mesa at dumaluhong patungo sa akin. Ilang araw na ang nakalipas ay matatakot na sana ako, ngunit ngayon ay handa na ako sa pinakamasamang lahat.
Pagkatungo niyang kamay para agawin ang telepono, umiwas ako at iniatras ang upuan. Tumama ang kamay niya sa gilid ng mesa, natugtog ang matasa, sumigaw siya na nasira ang boses. Sinungaling ka, edited iyan, gawa-gawa mo lang. Tumuwid ako, isang kamay na yakap ang telepono, isang kamay na katangkilik sa upuan. Tiningnan ko siya mula sa itaas ang galit niya na may kumakalmot na panik at malamig na nagtanong, edited. Sige. Ipapakita ko ang isa pa para mas malinaw. Hindi naghintayang sagot, pinalakas ko ang isa pang audio recording. Ang mahinang ingay ng pag-alog, pagkatapos ay ang boses ni Eduardo, malinaw tulad ng bato, kailangan palayasin siya bago-bagong taon, kundi hindi may sakatuparan ang mga dokumento. Hindi na ako kailangang magsalita pa, isang pariralang iyon ang sapat. Sa sala ay nagsimulang kumulo ang ingay, isang tiyahin na nakaupo sa bintana ay biglang tumayo, ang mukha niya ay puno ng takot. Inusisa ang paningin kay Eduardo, pagkatapos ay lumingon sa kanyang nga magulang at sumiga, Diyos ko, paano nagagawang tao yan? Ang magasalita niya ay tulad nag-aapoy sa tuyo. Lahat sa paligid ay nagbulong-bulungan, kumaway ang ulo. Ang mga nagtingin sa akin nang may pagdududa ay ngayon ay nagtitingin sa ibang direksyon. Nagtitingin sila kay Eduardo, kay Marina, sa aking biyenan may pagkamangha at pagkasukla sa mukha. Unawa ni Aling Remedios kung gaano kabilis nagbago ang sitwasyon. Hindi na niya maaring mapanatili ang pagmamalaki. Sa isang kisap mata ay nagbago ang boses niya, hindi na matulis at mapangsalit, kundi ang pamilyar na huwat na kalambuyan na maririnig ko tuwing nagtatago ng isang bagay. Lumabas siya at sinubukang magmukhang malambot. Olie, hindi na ba tayo makakausap ng pribado? Huwag nating palabasin sa pamilya ang away. Naging masaya malungkot sa akin iyon. Ilang araw pa lang ang nakalipas ay nakatayo siya sa pintuan. Pinalabas ako ng may sakit, walang kahit isang pagkakataon na ibinigay. At ngayon, sa harap ng mga kamag-anak, nagtatago siya sa likod ng salitang pribadong usapan. Direkta ko siyang tiningnan, hindi pinapalaki ang boses, ngunit para marinig ng lahat. Noong pinalalabas ninyo ako, pribado ba ang sinabi ninyo? Tumahimik siya. Ang mukha niya, kakaraan lang ay mukhang malambot, ay napalutang na. Ngunit si Marina ay iba. Wala siyang ganong maskara ng huwad na kabaitan tulad ng biyenan. Napigilan sa sulok, nawala ang pagpipigil sa sarili. Tumayo siya, itinudlaan ako, ang mukha niya ay napalitaw ng galit at kahihiyan, at halos sumigaw, wala kang kwenta. Para saan mo pa kailangan ang bahay na iyon? Sa sala ay muli ang katahimikan. Walang inaasahang ganitong kitang tunay na mukha ang isa ang nagpapanggap na kawawa, ngayon ay lantarang nagpapakitang pag-alngaw sa harap ng buong pamilya. Tiningnan ko siya ang namulas na pulahan ng bibig. Ang galit na pumipihit ng kanyang nga katangian at ngumiti lang ako. Oh, wala akong kwenta, ngunit akin ang bahay. Pagkasabi nun ay hindi na ako tumingin sa kanya. Ang mga katulad niya, kumakapit lang sa lalaki at pera, hindi mo dapat ipakita na nakakaapekto sa iyo ang kanilang masalita. Yumuko ako, binuksan ang bag at kinuha ang folder ng mga dokumentong naihandang noong gabi, mga printout, kopya, screenshot. Inilagay ko ang lahat sa mesa. Ang lakpak ng papel sa kahoy ay tumunok ng tuyo at ganap, tulad ng unang tuldik sa kanilang palabas. Itinulak ko ang folder pasulong. Tiningnan si Eduardo at ang kanyang ina. Sa kanilang mga mukha ay wala ng bakas ng dating kahambugan. Nagsalita ako ng tahimik ngunit malamig. At ito ang mga dokumentong inihanda ko. Kung hindi sapat ngayon, direkta ko itong dadalhin sa pulis. Sa pagkakataon itong namutla hindi lang si Eduardo, napatayo ng bahagya ang biyenan ko at humawak sa likod ng upuan, habang si Marina ay umatras ng kalahating hakbang. Ang mga mata niya ay natatakot na naglibot sa kanya, para bang naghihintay na may gagawin si Eduardo para iligtas ang sitwasyon. Ngunit si Eduardo ay hindi na mukhang matapang, natulala sa lugar. Namaga ang mga ugat sa lig, ngunit mahigpit ang pagkakapit ng bibig. Alam ko ang iniisip niya, nagbibiro ba ako, mangangahas ba akong gawin iyon,
Maari ba siyang gumawa ng isang bagay sa harap ng buong pamilya na tinitignan siya ng may pahamak? At nakatayo ako sa gitnang kwartong iyon, at sa unang pagkakataon sa halos 10 taon ng kasal ay hindi ako naramdamang mababa kaysa kanino man. Pinalabas nila ako tulad ng basura. Gusto nilang iwan akong walang ari-arian, nagpakalat ng sismis para lapastanganin ako. Ngunit sa sandaling ito ay alam ko na ang timbangan ay kumiling na. Hindi na sila nasa itaas ko, at ito ay simula pa lang ng kanilang pagbagsak na sarili nila ang nagbunga. Halos matapos ko ang mga salita, sa pintuan ay narinig ang ingay na katigil na sasakyan mahinang ingay, ngunit sa pinipigilang katahimikan ng sala ay nagpagtilaok sa lahat at nagpalinggo. Pagkatapos ay nag-ungol ang pintuan, mariing yabag sa bakuran, at sa pintuan ay lumitaw ang pamilyar na anino, si Tatay Goryo. Nasa kulay abuhing polo shirt siya at magaan na jacket hindi mataas, ngunit sa pagdating niya ay agad na nagbago ang atmosfera sa kwarto. Sa pamilya nila ay hindi si Tatay Goryo ang maingay o mapagusisa, ngunit kapag nagsalita siya, pakikinggan siyang lahat. Noong panahon na nagsisimula pa lang ang negosyo ng biyanan ni Eduardo, si Tatay Goryo ang tumulong sa kanya sa maraming problema, kaya nang pumasok siya, kahit ang nagbubulong ng mga tiyahin ay agad na tumahimik. Hindi siya nakpaandar. Pumasok siya sa gitna ng sala, binasag ang lahat ng mukha ng tingin, tumigil sa akin, pagkatapos kay Eduardo, at sa wakas sa mga papel sa mesa. Pagkatapos ay nagsalita ng mababa, malinaw, sino ang mayaring bahay na ito? Ang sala ay nabalutan ng patay na katahimikan. Si Aling Remedios ay nagbukas ng bibig ngunit humakbang, ako pasulong at tahimik na sumagot, ako po, Tatay Goryo. Tumingin siya sa akin tumango, at hinarap si Eduardo. Ang mukha niya ay walang pagpapahayag ng galit, ngunit ang kalmado niya ay nakakatakot. Tiningnan ang pamangkin at nagsalita, tulad ng pako na tinutuos. Alam mo ba kung sino ang mamagulang ng asawa mo? Malinaw na hindi alam ni Eduardo kung saan patungo si Tatay Goryo. Hindi pa siya nakabawi sa gulat, at biglang tanong na ito, napalabo siya, karaniwan lang. Hindi pa natatapos ang salita niya, marahas na tinampal ni Tatay Goryo ang palat sa mesa. Ang lagpak ay nagpagapang sa lahat ng tasa, nagtapon ang tasaa. Ang boses ni Tatay Goryo ay lumaki, puno ng paghamak. Karaniwan lang ang nagbigay sa kanyang bahay na iyon. Karaniwan lang yan. Sa sala ay kumalat ang ingay. Ang matiyahin ay nagtatinginan, nakatitigsad kay Eduardo pagkatapos sa kanyang mamagulang. Malinaw na marami sa kanila ay palagi nang iniisip ang aking pamilya bilang simpleng mga empleyado. Ang pamilyang asawa ko ay palagi nilang ginagamit ito para tingnan ang aking makamag-anak ng may pagmamalaki, nagpapahiwatig na mapalad akong mapasama sa pamilyang kanilang anak. Kaya ang tanong ni Tatay Goryo ay parang bato na ibinato sa tahimik na lawa. Tahimik ako hindi dahil natakot, kundi alam ko na ngayon ang salita ni Tatay Goryo ay magtitimbang ng higit pa sa aking sariling salita. Kapag ikaw mismo ang nagsasalita para sa sarili, maaring ituring iyon na pagmamayabang o pagtatanggol. Ngunit kapag nagsalita ang isang iginagalang na kamag-anak, ito ay palong ng martilyo sa mga ilusyong matagal ng pinagyaman ng pamilya ng aking asawa. Sumiksik si Tatay Goryo sa mesa at direkta na tiningnan si Eduardo, ay nagsalita ng hulog ang bawat salita. Alam mo ba, ang bahay na iyon ay nasa distrito na kasama sa programa ng renobasyon ng lungsod ngayong taon. Ang presyo nito ay maraming beses na nag-akyat. Ikaw, may upak na ulo, ang nag-isip na karaniwan iyon at nagpasya kang gumawa ngang mapakana para mayagaw. Talagang ganun ka. Nang marinig iyon ay gumagapang ang panlalamig sa aking likod. Hindi dahil sa gulat, dahil ang sinabi ni Tatay Goryo nang malakas ang naalala kong narinig ding lihim. Alam ko ang tungkol sa renobasyon mula sa isang kakilala sa lungsod, ngunit ang impormasyon ay hindi pa pampubliko. Hindi ko iyon sinabi kay Eduardo o sa biyenan ko, alam ko ang kasakiman nila. At ngayon ang katahimikang iyon ay naging parusa nila. Bumilog ang mga mata ni Eduardo sa pagtuon kay Tatay Goryo pagkatapos sa akin.
Ang mukha niya ay nagpalit mula sa panik patungo sa tunay na gulat. Ilang beses niyang binuksan ang bibig, ngunit wala siyang mailabas na salita. Si Aling Remedios naman ay parang nawala ang lahat ng buto at basta lumango sa upuan. Si Marina lang ang nagsisikap pang magpigil ng mukha, ngunit sa mga mata niya ay malinaw na ang kaguluhan. Tumigil si Tatay Gorio. Itinudlaan ang mga papel sa mesa. Ang boses niya ay naging bakal tulad ng tigas ng bakal. Mga papel na ganyan, kung susubukan mong gumawa ng anumang bagay, hindi lang bahay ang mawawala sa iyo kalayaan pa. Naisip mo na panlalansin si Maria tapos na hindi lahat ng nakikita ay maring lunukin ng basta. Naunawaan ko na kailangan kong magdagdag ng isang parirala. Lumapit ako sa mesa, tiningnan si Eduardo at ang kanyang ina. Sa kanilang mga mukha ay wala ng bakas ng dating kayabangan. Nagsalita ako ng mahinahon, ngunit malinaw para marinig ng lahat. At ang lahat ng orihinal na dokumento ay bago pa magbago ng taon ay dinala ko sa safety deposit box sa bangko. Sumabog ang sala. Sa bangko, sumigaw ang isang tiyahin. Ibig sabihin, mga kopya lang ang narito. Hindi ako lumingon sa kanya. Nakatitig ako kay Eduardo. Gusto kong maunawaan niya na sa buong panahon na iyon sila at ng kanyang ina ay nag-aasikaso ng walang kwentang mga photocopy. Naisip nilang aabot na sila sa kaya nila, samantalang hawak-hawak lang nila ang anino ari-arian ng iba. Ang mukha ni Eduardo ay nagbago sa harap nga mata. Ilang minuto pa lang ang nakalipas ay naghihintay siyang aking lagda bilang may hawak ng sitwasyon. Ngayon ay nanginginig ang makamay niya. Sumabog siya ng halos walang malay. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Tumingin ako sa kanya at naging masaya malungkot na lang sa akin iyon para mas mapag-aralan ninyo ngang minamahal mo ang plano ninyo. Ang pariralang ito ay nagpagawa ang sabay na buntong hininga ang ilang kamag-anak. Walang nagsalita, ngunit ang pagamak sa kanilang nga mukha ay higit pa sa anumang salita. Ang lalaking nahuli nga asawa sa pag-away at ngayon ay naabot pa ngang kasakiman iba yung kahihiyan iyon. Sa sandaling ito ay tila nagising si Aling Remedios. Mabilis siyang tumayo. Ang boses niya ay nanginginig. Oli, hindi ko alam ang lahat ng iyon. Hindi ako sumasangayon doon. Lumingon ako sa kanya. Sa unang pagkakataon sa buhay ko ay nakita ko siyang umiwas ng tingin. Ang babaeng dati ay nagtatawag sa akin na malas at nagpapalabas sa akin ng bahay noong ika-29 ngang Disyembre, ngayon ay nagpapanggap na wala siyang alam, sinusubukang magpaliwanag sa harap ng lahat. Ngunit huli na dahil sa sandaling ito ay naunawaan ko, ang pangunahing suntok ay nailugmok na. At ngayon, hindi lang si Eduardo, kundi ang buong pamilya niya ay talagang natakot. Nang makita nila ang takot sa mukha nila, muli ay tumayo si Eduardo, ngunit ngayon, sa kanya ay wala na ang agresibong tiwala ng nangabot para agawin ang telepono. Ito ay pagbasag ng isang tao na napagtanto na ang biktimang iniisip niyang nasa kamay niya ay hindi kailanman naging sa kanya. Nahawak siya sa mesa, yumuko patungo sa akin, namamagaang maugat sa lig at sumigaw ng may putol-putol na boses. Asawa mo ako, may karapatan ako. Ang sigaw niya ay pumasok sa katahimikan ng sala. Kung noon pa, sa isang pagkakataon lang ng pagtaas ng boses niya ay nanginginig na sana ako. Sanay na akong gamitin niya ang sigaw para pigilin ang iba, para ipasa ang sala sa asawa, ngunit hindi ngayon. Nanatiling walang galaw, nakatitik sa kanya sa lalaking ang mukha ay napalitaw ng kasakiman at kahihiyan at mahigpit na sumagot. Wala kang kahit anong karapatan sa aking personal na ari-arian. Hindi na kailangan pang magsigaw dahil sa kwartong iyon ang katotohanan ay nasa akin at siya, gaano man kalakas ang sigaw, ay hindi maring hawing sariling ari ang aking bahay sa pamamagitan ng salitang asawa ko. Nang masabi ko ito, tumango si Tatay Gorio at ilang kamag-anak ay nagbago ngang tingin ng may halatang pagkasuka. Isang tiyahin na nakaupo sa saang mesa ay nagdikit ng dila. Diyos ko, hindi ko inakala na ganon siya katsakim ang lalaki. Narinig ito ni Eduardo at lalo siyang pumula. Inusisa ang paningin sa mga kamag-anak, naghahanap ng suporta, ngunit lahat ay umiwas ng tingin. Sa sandaling ito ay pumasok si Tatay Pete.
pangalawang pinsan ng biyanan ni Eduardo, na tahimik na nakaupo sa sulok at nagbigay ng boses. Paano ang tsismis na naksabing naktataksil si Oli? Totoo ba iyon? Ang tanong ay nanatiling nakalutang. Alam ko na may magtatanong nito. Napaka-agresibo ngang pagpapakalat ng sismis ngang pamilya nga asawa na kahit na nakita na nila ang buong katotohanan tungkol sa kanilang kasakiman, mari pa ring may pagdududa ang mga kamag-anak. Hindi ako nagmadali. Kinuha ko lang muli ang telepono. Hindi ako nagpaliwanag. Pinalakas ko ang isa pang audio recording. Sa ilang segundo, sa nakatanggal na hininga na, sala ay malinaw na lumabas ang boses ni Marina. Pag napirmahan niya, palayasin na natin siya tuluyan. Hindi na natin kailangan siya. Hindi na kailangan pang magdagdag ng anumang paliwanag. Lahat ay naunawaan kung sino ang siya sa pariralang iyon. Ito ay ako, ang babay na kakaraan lang ay sinalain ng lahat ng kasalanan. At kung talagang may nagawa akong masama, para saan nila kailangan ang aking lagda para palayasin tuluyan? Ang sala ay nagulat. Lahat ng paningin ay agad na nahuli si Marina. Ilang minuto pa lang ang nakalipas ay nagpapanggap siyang may kapangyarihan, ngayon ay namutla na siya. Isang hakbang ang umatras at pabulong na nagsalita, biro lang iyon ng biro. Agad na sumabok ang isang tiyahin. Ganyang biro, nagtitiyak kang itaboy ang isang tao mula sa sariling tahanan. Tumahimik si Marina. Ang magatulad niya, kapag may lalaking sumuporta sa likod nila, matapang sa wika. Ngunit kapag napigilan sa sulok sa harap ng marami, wala nang may bulalas kundi basta-bastang biro lang. Tinitigan ko siya ng walang galit, kahihiyan lang ang naramdaman ko. Inakala niyang sa pagnakaw ng asawa ng iba ay nanalo siya. Inakala niyang sa pakikialam sa ibang kasal ay magiging siya ang may-ari. Ngunit sa dulo ay ang kanyang kamurunggian ang lumitaw, sa harap ng lahat hindi ang kanyang lakas. Sa sandaling ito ay tunay na nanginig na si Aling Remedios, hindi sa galit tulad dati, kundi sa takot ng isang taong nakikita niyang gumuguho ang lahat. Humawak siya sa upuan, ang boses niya ay naging mahinahon at putol-putol. Oli, mali ako. Humingi akong tawad, nakatayo pa rin ako sa parehong lugar, narinig ko ang mga salita niya, ngunit hindi lumingon. Baka iniisip ng iba na malambot na ako, palagi naman akong napasuko noon. Ngunit may mga pahingingang tawad na dumating ng labis na huli. Napakatagal na kaya iyon ay hindi na pagsisisi, pagtatangka lang na iligtas ang sarili. Nagsalita ako ng malambot. May mga bagay na hindi maring ibalik. Nay, maaari kayong magsimula ulit sa iba, ngunit hindi na ako. Tumahimik siya. Naunawaan niya na hindi ito tungkol sa hindi ko pagbibigay ng pagkakataon sa kanya. Ito ay tungkol sa katotohanan na wala nang mayaalok pa. Sa si Eduardo ay hindi na ako lumingon. Ang lalaking naging asawa ko ay nang alis na sa lahat sa pagmamahal sa paggalang. Lumingon ako at naglakad patungo sa pintuan. Bawat hakbang ay tiyak. Wala nang bigat na nakakapit sa akin tulad nung 29 Disyembre. Noon ay umalis ako nang nahihiya at itinatapon. Ngayon ay umalis ako ayon sa sarili kong pagpili. Walang pumigil sa akin. Nagbukas ang pintuan at ang liwanag ay sumabog sa loop. Sa labas ay malamig at magaan. Ang hangin parabang lumabas ako sa malamig, nag-apog na kwarto. Sa harap ng gusali ay nakatayo ang nanay ko. Wala siyang itinanong, tinitigan lang ako nga bait at nababahalang mga mata. Nang lumapit ako, hinawakan niya ang aking kamay at tahimik na nagsabi, "Uwi na tayo anak." Tiningnan ko siya at sa unang pagkakataon sa maraming taon ay tunay na ngumiti ako. "Sige, nanay, uwi na tayo." Lumakad kami ng palayo. Sa likod ay naiwanan ang bahay na iyon, ang mataong iyon, ngunit hindi na sila may kinalaman sa akin. Hindi dahil nakalimutan ko o pinatawad lahat, kundi dahil pinili kong bitawan. Ang pagbibitiw ay hindi kahinaan, ito ay pagkaunawa na ang ilang mga bagay kapag pinanghawakan ay nagdudulot lang ng sakit. Humihip ang hangin sa aking mukha at huminga ako ng puno.
Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa hinaharap, ngunit alam ko na mula ngayon ay hindi na ako mamumuhay sa lumang paraan at iyon ay sapat na, 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 ay sapat na,